master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1091 hanggang 1100. Kabanata 1091, Panlilinlang, Ikaw. Nang marinig ni Windy Johnson ang mga salitang ito, medyo nagulat siya. Sa apat, si Horton Moore ang may pinakamababang katayuan. Ang tatlo pa ay alinman sa mahahalagang ministro ng The North Sea, pangalawang pinuno ng organisasyon ng Shadow Warrior, o mga Supreme Elder ng isang sekta. Si Horton Moore lang. Walang kakaiba. Tama. Naglagay si Horton Moore ng tabako sa kanyang bibig, humitit ng mahina, at sinabing nakapikit ang mga mata. Natagpuan ko ang mga Elder Victor, nakipag-ugnayan kay Marshall, at naglakbay papuntang Medicine King Valley. Itinapon niya ang kalahating usok na tabako sa lupa, dahan daw ang tinapakan ito, at umubo ng ilang beses. Kayong tatlo ay nakatayong magkakasama dahil mayroon kayong iisang kaaway. Naiisip ko, dahil pareho lang naman tayong may kaaway, bakit hindi tayo maupo at mag-usap? Matapos ang pagkabigo ni Jensen Cook, agad na sumakay ng eroplano si Horton Moore at umalis ng Gonzales City. Una, pumunta siya sa Medicine King Valley at nakipagnegosasyon kay Bamboo Whitaker, pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang pribadong sasakyan at ginamit ang mga clue na iniwan ng pamilya Leocadia ng kontaken nila si Hades upang makipag-ugnayan kay Deep Cold. Ang pinakamayamang tao ng Abernathy, tulad ng isang lobbyist, ang nagsama-sama sa tatlong puwersa. Hindi maisip, kalmadong sinabi ni Windy Johnson, napakahusay mo. Itigil na natin ang mga pangungutya. Lumingon si Black Wolf, tumingin kay Horton Moore, Mr. Jack Moore, pakibahagi naman ang iyong napakagandang ideya. Mga Ginoo, maupo po kayo. Itinuro ni Horton Moore ang mga upuan sa harap niya at kumuha ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, sina Julius Reed at Mad Dragon ay parehong eksperto, kung magbabanggaan tayo ng harapan, hindi maiiwasan ang isang madugong labanan. Habang nakatingin sa tatlong nasa harap niya, nagtanong siya, tama ba ako? Bumagsak ang Hades sa labanan, at nawalan si Deep Cold ng hindi mabilang na mga elite sa kamay ni Julius Reed. Nakaupo si Black Wolf nang nakakross ang mga binti, bahagyang nakakunot ang noo, sa totoo lang, baka hindi ako ang katapat niya. Noong nasa kabisera, ang aking nakababatang kasamahan, si Orville Ellsworth, ay namatay sa kamay ni Julius Reed. At ako rin ay malubhang nasaktan. Maliban na lang kung wala na tayong ibang pagpipilian, hindi ko irerekomenda ang isang direktang komprontasyon. May bahid ng kalungkutan ang tono ni Atticus Ellsworth. Personal na pumunta ang dalawa sa kabisera, sa balak na pabagsakin si Julius Reed sa harap ng pamilya Leocadia. Ngunit sa huli, nanatili si Orville Ellsworth sa kabisera magpakailanman. At si Atticus Ellsworth ay malubhang nasugatan. Nakasalubong pa nga nila ang isang pagtambang mula sa Hades sa daan, na muntik nang makaligtas sa kamatayan. Ang target ni Wolf General ay si Mad Dragon, ang pinuno ng Seven Clouds Academy. May hawak na ballpen si Horton Moore, at marahang nagdidrawing sa papel. Nabalitaan ko na noong pinatay ni Mad Dragon si Jerry Anderson, ang presidente ng Martial Arts Association, nangako siyang maghihiganti para sa kanyang asawa. May narinig ako tungkol dyan. Tumanggaw si Windy Johnson. Ginulat ng komunidad ng martial arts ang pagkamatay ni Jerry Anderson. At patuloy na kumalat ang mga bulungan tungkol sa mga detalye ng pangyayaring iyon. May mga bali-balitang napatay si Jerry Anderson sa punong himpilan ng Martial Arts Association matapos niyang saktan ang nobya ni Mad Dragon. Sa pagkakaintindi ko, totoo ang babaeng nagngangalang Nelson. Ginamit ni Horton Moore ang ballpen upang isulat ang pangalang, Nelson, sa papel, pagkatapos ay gumuhit ng mga linya na nagdurugtong dito. Hulihin si Nelson at magpadala ng mensahe kay Mad Dragon. Sabihin mo na lang na si Julius Reed ang may gawa niyan. Sampal. Inihagis niya ang panulat sa papel, habang masiglang sinasabing, kung gayon, uupo na lang tayo at panunuurin ang mga tigre na maglaban.
Napakahusay. Tumanggo si Atticus Ellsworth, sabay turo kay Horton Moore, hindi naman masama, may mga kakayahan ka naman. Kapag tapos na ito, uutusan ko si Bamboo Whittaker na padalhan ka ng ilang elixir. Gayunpaman, alam mo ba kung nasaan si Nelson? O sa halip, sigurado ka bang maniniwala rito si Mad Dragon? Si Windy Johnson, na nagmula sa Scholar's Way, ay may sariling paraan ng pag-iisip sa mga isyu. Napakatalino talaga ng dalawang ito. Katahimikan. Walang imak ang apat na lalaki, lahat ay maingat na nag-iisip. Hilahin ang isang bagay at ang buong mundo ay gagalaw. Mga Ginoo, hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Ako na ang bahala sa impormasyon tungkol kay Nelson. Kailangan lang ninyong tatlo na matagumpay na makontrol si Nelson, at ako ang mananagot sa pagpapasa ng balita sa Seven Clouds Academy. Tumayo si Horton Moore at sumulyap sa kanyang relo, mga Ginoo, gumagabi na. Bukas ng tanghali, ibibigay ko sa iyo ang kinaroroonan ni Nelson, umaasa akong magtutulungan tayo para mahuli siya. Walang problema. Tumanggo si Windy Johnson, ang ekspresyon sa mukha ay nagpapakita ng kaunting pag-aalala, ligtas ka ba sa Gonzales City? Ligtas na ligtas, makatitiyak ka. Inayos ni Horton Moore ang kanyang damit at naghandang umalis. Bata, tinawag siya ni Black Wolf mula sa likuran. General, lumingon si Horton Moore, tumanggaw ng may ngiti. Talagang hinahangaan kita. Kumuha si Black Wolf ng isang kahon ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa at inihagis ang mga ito, mga dekalidad na produkto ito, hindi lang basta nabibili ng pera. Kunin mo, tamasahin mo sa oras na gusto mo. Salamat, General. Dinampot ni Horton Moore ang tabako, ngumiti, at tumanggo bago mabilis na naglaho papasok sa bahay ng mga sibilyan. Dito ako matutulog mamayang gabi. Kung tungkol naman sa inyong dalawa, gawin ninyo ang gusto ninyo. Kinuha ni Black Wolf ang isang pitchel ng alak at humiga ng hindi matatagalan sa kama. Ito ay isang ordinaryong tirahan ng mga sibilyan, ngunit matagal na itong walang nakatira. Ligtas na ligtas. Aalis na ako. Pinagsalikop ni Windy Johnson ang kanyang mga kamay at tumalikod na para umalis. At sa likuran niya, nawala rin si Atticus Ellsworth sa loob ng bahay sibilyan. Kuwit. Pagkaalis ni Horton Moore sa bahay ng mga sibilyan, sumakay siya ng itim na sedan papunta sa isang hotel sa hilagang bahagi ng Gonzales City. Nakasuot siya ng salaming pang-araw at pekeng balbas. Mukha siyang matandang lalaki. Pagpasok sa hotel, sumakay si Horton ng elevator paakyat sa ikatlong palapag. Naglakad siya papunta sa kwarto 300 at marahang kumatok sa pinto. Sino iyon? May boses ng babae mula sa loob. Ako ito. Mahina ang boses na sagot ni Horton. Bumukas ang pinto. Darnell. Isang kislap ng pagkagulat ang bumalatay sa mukha ng babae. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag kang pumunta sa Gonzales City? Pumasok si Horton sa silid, dahan-daang isinara ang pinto sa likuran niya. N-on-0, CO. Pero miss na kita, sabi ni Teddy Lena, namumula ang mga pisngi. Nami-miss din kita. Pagkatapos nilang mag-usap, niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Kalahating oras ang lumipas. Darnell, may gusto ka ba sa akin? Inikat niya ang ulo at magiliw ng umiti. Kapag natapos ko na itong malaking gawaing ito, pakakasalan kita. Ibinaling din ni Horton ang kanyang ulo at marahang hinaplos ang mukha ni Teddy Lena gamit ang kanyang kamay. Walang hanggang alindog ang babaeng ito. Hindi siya nakontento. Ang galing naman yan. Huminga ng malalim si Teddy Lena at tinakpan ang sarili ng comforter, umalis ka na, bago pa may makatuklas sa iyo. Magpapalipas ako ng gabi ngayong gabi. Nakangiting sabi ni Horton. Kuwit, gabi, nakakalasing lagi. Nakatayo si Julius Reed sa harap ng bintana ng mansyon, pinagmamasdan ang trapiko at ang mga neon lights ng lungsod. Sa unang pagkakataon, medyo nakaramdam siya ng pagod. Ding! Tumunog ang telepono. Kinuha niya ang kanyang mobile phone, tiningnan ang nakalistang kontak, at hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Ibabalik ko si Bamboo Whittaker bukas, at dapat mo kaming sunduin mismo sa paliparan. Sabi ni Bamboo, kapag hindi ka sumipot, tatalon siya palabas ng eroplano. Narinig ko ang boses ni Nelson. Hindi ako ang nagsabi niyan. Sige, Boss Davenport, kung hindi mo kami sasanduan,
tatalon talaga ako palabas ng eroplano. Sa telepono, sumigaw si Bambo Whittaker na may tonong nagrereklamo. Kita mo, pinaiyak mo si Bambo. Medyo nagtagumpay si Nelson. Anong oras bukas? Tanong ni Julius nang may malambing na ngiti. 10:00 ng umaga. Sige, pupunta ako dyan para sunduin ka. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1092, ang lihim ng banal na tripod ng dragon. Pagkatapos ibaba ang telepono, naglakad si Julius Reed papunta sa tabi ng kama ni Keller Radcliffe, marahang hinawakan ang noo nito gamit ang kamay nito. Normal ang temperatura ng kanyang katawan at matatag ang kanyang paghinga. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, dapat ay magising na siya bukas ng ganitong oras. Pero, sandali lang niya mailigtas si Keller Radcliffe, ngunit ang ganitong uri ng pisikal na kondisyon ay kailangang tugunan ng permanente. Malalim na ang gabi. Dahil sa pag-aalala na baka magkaproblema sina Lena at Winasapine sa Templeton, hiniling ni Julius Reed kay Lillian Thompson na bantayan ang mga pangyayari at nagmaneho papunta sa 5 State International. Plano niyang magpalipas ng gabi sa bagong tatag na punong himpilan ng Seven Clouds Book Academy. Hindi nagtagal pagkaalis niya, ilang huni ng ibon ang narinig sa labas ng bintana. Humikab si Lillian Thompson at humiga sa sofa, medyo nakakaramdam ng pagod. Tinagubilinan siya ng night fairy na huwag paghaluin ang dalawang Keller Radcliffe. Nagpasya na lang siyang magbantay sa pagitan ng dalawang kwarto. Sa ganitong paraan lang naging maayos ang pagtulog. Hindi na siya nagulat sa ilang huni ng ibon. Total, malaki ang kagubatan, at dito naninirahan ang lahat ng uri ng ibon. Ang malawak na lungsod ng Gonzales ay nasa tabi ng dagat, kung saan laging may hangin. Pero sa kabilang kwarto, nang marinig ang huni ng ibon, agad na nangilabot ang diwata ng gabi na si Gabriel Abernathy. Tahimik siyang tumayo at tumingin sa labas ng bintana. Hindi huni ng ibon ang mga tunog na iyon. Sa kanilang alyansa, mga lihim na hudyat iyon. Maaari kayang pagkatapos ng masaker na iyon, bukod sa ilang mga bata, may iba pang mga nakaligtas na tagapag-alaga ng mga hayop. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Dahan-daang binuksan ng diwata ng gabi ang bintana at tumalon palabas. Ang lalaking may 1,000 mukha, isang manloloko. Sa dilim ng gabi, siya ang reyna. Ang karapat-dapat na reyna ng madilim na gabi. Naramdaman na lang ni Lillian Thompson sa sofa ang simoy ng hangin at hindi niya ito pinansin. At ang disipulo ng Wilson Pavilion na nakabantay sa ibaba ay inakala pang may nakikita siya. Ang mga huni ng mga ibon, ngayon ay malayo, ngayon ay malapit. Walang tigil na humabol si Gabriel Abernathy. And on Omicron.co Omicron. Tumawid siya sa 12 ng mga kalye, nadaanan ang isang lugar na walang nakatira. Sa wakas, natigil ang huni ng ibon sa ibabaw ng bangin sa Gonzales City. Sa ilalim ng bangin ay ang dagat. May mga batong nakausli mula sa tubig, paulit-ulit na tinatangay ng mga alon. Gabriel Abernathy, isang boses ang umalangaw-ngaw. Ang gabing walang hangganan. Nakakapangilabot lalo ang boses na ito. WHO. Tumibok ang panloob na tensyon ni Gabriel Abernathy. Iisa lang ang taong nakakaalam ng pangalan niya. Ang dating diwata ng gabi, si Keller Reed. Baka naman nakalimutan mo na ako. Isang figure ang lumitaw sa gilid ng bangin. Tila nakatitig sa kanya. Guro. Nagmamadaling lumapit si Gabriel Abernathy. Nagkaharap ang dalawa, pero hindi nakilala ng dalawa ang isa't isa. Ang espiritu ng 1,000 mukha, hindi mahuhulaan. Si Gabriel Abernathy ay may mukha ni Keller Radcliffe. Ang boses niya rin ay kapareho ng kay Keller Radcliffe. At sa harap niya, nakatayo rin ang isang babae. Ang babae ay nakasuot ng mahabang gown, at ang kanyang mga labi ay nilagyan ng lipstick. Mukha siyang isang maharlikang babae. Gabriel Abernathy, matagal na panahon na. Matamlay na sabi ng babae. Malakas na umihip ang hangin mula sa dagat, dahilan para sumayaw ng ligaw sa ere ang itim na damit ng babae. Maging ang buhok niya ay ginulo at nagulo rin. Guro. Naikuyom ni Gabriel Abernathy nang mahigpit ang kanyang mga kamao, ang kanyang emosyon ay sumasabog na parang bulkan. Dapat ikaw ay patay na. Habang nagsasalita siya, walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Tunay ngang patay na ang diwata ng gabi. Pero buhay pa si Keller Reed.
Iniabot ng babaeng nakaitim na bestida ang kanyang kamay at dahan-daang pinunasan ang mga luha ni Gabriel Abernathy. Ikaw na ngayon ang diwata ng gabi, ang espiritu ng 1,000-libong mukha. Tumigil ka na sa pag-iyak na parang batang babae. Guro, bakit ka nagkunwaring patay? Mahigpit na hinawakan ni Gabriel Abernathy ang kamay ni Kyler Reid. Akala ko talaga patay ka na. Nakakaabala ang pagkakakilanlan ng Night Fairy. Kailangan kong gumawa ng isang dakilang bagay, kaya ipinasa ko sa iyo ang papel na ito. Nakatitig si Kyler Reid sa walang hanggang dagat sa harap niya, ipinikit ang kanyang mga mata, ibinuka ang kanyang mga braso, at nilasap ang simoy ng dagat. Alam mo, hinahangaan ko talaga kayong mga babae. Sabi niya sabay hajijek ng mahina, mga damit, matataas na takong. At lipstick, mga produktong pang skincare. Ang gulo. Mga babae, lahat kayo ay ganyan. Bahagyang yumoko si Gabriel Abernathy, may bahid ng tuwa sa kanyang mukha. Hindi patay ang amo niya. Hindi patay ang dating Night Fairy. Mukhang nagsasabi ng totoo si Lily Jordan. Guro, bakit ka rin nagsinungaling sa akin gayong peke mo ang iyong kamatayan? Naglakad si Gabriel Abernathy sa likuran ni Kyler Reid, nakanguso at nagtatanong, matagal na akong nasasaktan. May mga bagay akong kinailangan ilihim sa lahat, lumingon si Kyler Reid, tumingin kay Gabriel Abernathy, at sinabing may bahagyang ngiti, kasama ka na roon. Hindi kayang itama ng planong ito ang kahit isang depekto. Kahit maliit lang wala, guro, ano nga ba talaga iyon? Si Gabriel Abernathy, na may malalaki at lumuluhang mga mata, ay marahang nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito? Gusto niyang malaman kung totoo nga ang sinabi ni Lily Jordan. Isang napakahalagang bagay. Dahan-daang hinaplos ni Kyler Reid ang kanyang buhok, na parang isang babae. Ngunit alam na alam ni Gabriel Abernathy na ang kanyang Panginoon ay isang lalaki. Napakahalaga ng bagay na ito sa mundo. May kaugnayan pa nga ito sa kinabukasan ko, sa kinabukasan ng sekta natin. Kaya nga kita niloko. Madilim na madilim ang gabi, wala man lang kahit isang buwan. Humagulgol ang simoy ng dagat. Bahagyang inamoy ni Kyler Reid ang amoy ng dagat at lumingon kay Gabriel Abernathy, masisisi mo ba ako? Sisihin mo ako sa panloloko ko sa iyo noon. Sisihin mo ako sa pag-alis mo ng walang palm. Isa lang ang maaaring maging Night Fairy. Matapos pumanaw ang nakaraang Night Fairy, maaaring kunin ng kahalili ang 1,000 blades na sumisimbolo sa kapangyarihan. Ang manahin ang posisyon ng Diyos ng 1,000-libong mukha. Nang taong iyon, biglang namatay si Kyler Reid. Si Gabriel Abernathy, na bata pa, ang pamasa ng mabigat na responsibilidad. Hindi kita sinisisi, guro, hanggat buhay ka pa, sapat na iyan. Hinayla ni Gabriel Abernathy ang kamay ni Kyler Reid at marahang sinabi, guro, hindi ka ba sasama sa akin pabalik? Huwag na tayong makialam sa magulong mundong ito, bumalik na tayo sa sarili nating sekta. Puno ng pagmamakaawa ang kanyang tingin. May sekta pa ba tayo? Sabi ni Kyler Reid nang may bahagyang ngiti. Wala na, patay na silang lahat. Walang bahid ng lungkot sa kanyang mga salita. Guro. Namula ang mga mata ni Gabriel Abernathy, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Hinanap kita ngayong gabi dahil may misyon akong ipagawa sa iyo. Hindi napansin ni Kyler Reid ang reaksyon ni Gabriel Abernathy. Lumingon siya at marahang sinabi, ikaw lang ang makakakumpleto ng gawaing ito. Guro, pumunta po ba kayo sa North Sea? Hindi napigilan ni Gabriel Abernathy na magtanong. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, biglang lumingon si Kyler Reid. Ang mga mata niya ay puno ng matinding hanggarang pumatay. Sino ang nagsabi niyan sa'yo? Sagutin mo na lang ako, di ba? Walang atubiling sinalubong siya ng tingin ni Gabriel Abernathy. Nakapasok ka sa North Sea, nagasta bilang isang walang pusong salamangkero. Matapos mong makuha ang tiwala ng Everton Davenport, ikaw ang pumalit sa kanya. Pagkatapos, brutal mong sinimulan ang isang digmaan na humantong sa pagbagsak ng North Sea. Ang tunay na Everton Davenport ay nasawi sa labanan, at pagkatapos ay natagpuan mo si Baylor Davenport. Ngayon, isa ka ng matatandang tagumpay ng hilagang dagat. Sa bawat salitang binibigkas ni Gabriel Abernathy, lalong humihigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao.
Ideya mo rin ang pag-uutos sa Town North King kasama ang kanyang mga kabalyeriya para patayin ang mga miyembro ng ating sekta, hindi ba? Sunod-sunod na tanong ang nakagulat kay Kyler Reed. Pero di nagtagal, ngumiti siya at nagtanong, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sagutin mo na lang ako, totoo ba yan? Umungol si Gabriel Abernathy. Oo, walang pakialam na sabi ni Kyler Reed, pero may isang bagay kang mali. Si Baylor Davenport ang nag-utos sa akin na palitan ang Everton Davenport noon. Sa madaling salita, ito ay isang away sa loob ng maharlikang bansa, at ako ay tumutulong lamang. Bakit? Bakit mo pinatay ang mga tao natin? Sumigaw si Gabriel Abernathy, mga tao mo rin sila. Dahil kailangan kitang pilitin na lumabas at tulungan akong agawin ang Divine Dragon Tripod. Nakatayo si Kyler Reed na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, nakaharap sa dagat, at walang pakialam na nagsalita, ang Divine Dragon Tripod ay nasa Gonzales City. At hindi lang iisa, kundi 4. PS, ang mas kaunting update ay nakakaakit ng kritisismo, ngunit ang mas maraming update ba ay nakakatanggap ng papuri. Simula bukas ng gabi, magkakaroon ng hindi bababa sa 5 update. Kung 6 sila, pupurihin mo ba ako? Kung 7, 2 ang papuri. Dahilan para sa mga idinagdag na update, nakatanggap ng mga talom ng pang-ahit na hugis lollipop noong araw ng mga bata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1093, ang pighati ng diwata sa gabi, markang paywa. Kapag nakuha na natin ang Divine Dragon Tripod, ikaw at ako ay magiging mga alamat. Mga alamat na walang kamatayan. Ang sikreto ng Divine Dragon Tripod ay hindi lamang tungkol sa buhay na walang hanggan. Tumingin si Kyler Reed sa madilim na dagat, pinakikinggan ang huni ng mga alon na humahampas sa mga bato. Napuno ng kabaliwan ang mukha niya. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, niyakap ang simoy ng dagat. Sumasayaw ng masigla ang itim niyang buhok. Tinatanong kita, mga kababayan mo ba ang mga namatay na katutubo? Naikuyom ni Gabriel Abernathy ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Hindi niya makalimutan ang mga bali na paa ng mga namatay na katribo. Hindi niya makalimutan ang damo, na halos mamula-mula na dahil sa dugo. Higit pa rito, hindi niya makalimutan ang mga mata ng mga taga-tribo na hindi kayang pumikit sa kamatayan. At ang bata, nagtatago sa gitna ng mga bangkay, ang kanyang mukha ay nababalutan ng dagwang takot. Oo, lumingon si Kyler Reed at walang pakialam na nagsalita, mga mortal lang naman kayo, ganoon ba kayo kainteresado? Sila ang aking mga tao. Nang inig si Gabriel Abernathy habang itinuturo si Kyler Reed, habang umuungal, sinamba nila ako bilang Diyos ng 1,000 mukha. Pinuri nila ako bilang pinuno ng tribo. Responsibilidad at tungkulin ko silang protektahan. Ikaw, pinatay mo ang mga tao ko. Gabriel Abernathy, ikaw ang diwata ng gabi, ang aking kahalili. At ang mga namatay ay mga ordinaryong tao lamang. Walang pinagkaiba ang kanilang buhay o kamatayan. Malamig na sumangot si Kyler Reed at nagpatuloy, pero dahil sa kanilang walang kwentang buhay, nakakuha ako ng napakalaking halaga. Alam mo ba, noong gabing pinatay ang alyansa, kinokandena na ng North Sea ang 10,000 Mountain Alliance sa buong mundo. Mahaharap ang DeMarco Mount sa mga walang kapantay na hamon. Lumapit siya kay Gabriel Abernathy, habang masiglang sumisigaw, sa pagkakataong ito, ang 10,000 Mountain Alliance ay tuluyang magwawakas. Sa loob ng DeMarco Mount, sinimulan na nila ang pagsasaalang-alang sa pagpapalit ng pamumuno. Omicron, SO, si Julius Reed ay magiging pampublikong kaaway ng buong mundo. Sa puntong ito, napuno ng pananabik ang mukha ni Kyler Reed. Gabriel Abernathy, tulungan mo akong makuha ang Divine Dragon Tripod. Hindi. Habang pinagmamasdan ang halos baliw na si Kyler Reed sa harap niya, umiling si Gabriel Abernathy sa kawalan ng pag-asa. Nagbago ka na. Hindi ikaw ang guro ko. Ikaw, baliw, demonyo ka. Sumigaw siya sa kawalan ng pag-asa, habang ang mga luha ay bumubuhos na parang bukal. Bakit naging ganito ang amo niya? Hindi ako ang nagbago, kundi ang mundo. Sabi ni Kyler Reed nang may malungkot na mukha, habang humahakbang palapit kay Gabriel Abernathy, ngayon, wala ka ng tribo. Ang ibig sabihin ng walang tao ay walang pagkakabit.
Tulungan mo akong makuha ang Divine Dragon Tripod, ngayon na. Hindi. Tiningnan siya ni Gabriel Abernathy nang may lubos na kawalan ng pag-asa, na may tanging puot sa mga mata nito, ikaw na demonyo. Diablo. Biglang tumawa si Kyler Reid. Dahan-dahan siyang lumapit kay Gabriel Abernathy, at malupit na nagtanong, walang laman ang impyerno, at lahat ng Diablo ay nandito sa mundo ng mga mortal. Ano bang pakialam ko kung demonyo ako? Kung hindi lang dahil sa malababaing awa ni Julius Reed noon, napunta kaya ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Ikaw. Huminga ng malalim si Gabriel Abernathy, habang nanginginig ang kanyang katawan ng hindi mapigilan. May 4 na bahagi ang Divine Dragon Tripod. Ang una ay ang singsing ng hari ng dragon na hawak ni Julius Reed, ang pangalawa ay ang alchemy tripod na naiwan ni Isabella Worm, ang pangatlo ay nasa Gonzales City. Isa itong mahimalang lugar, kung saan sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng banal na dragon tripod doon, makakagawa ang isang tao ng elixir ng buhay na walang hanggan. At ang pinakadakilang sikreto ng Divine Dragon Tripod ay ang ika-4 na bahaging ito. Puchi. Bago pa siya matapos magsalita, isang kutsilyo ang diretsyong tumama sa balikat niya. Ikaw. Bahagyang nagulat si Kyler Reid, habang nakatingin sa medyo takot na si Gabriel Abernathy sa harap niya. Tapos tumawa siya. Papatayin mo ako. Inilagay niya ang kanang kamay sa balikat niya at binunot ang kutsilyo. May bahid pa rin ito ng dugo. Libong blades, personal ko itong ibinigay sa iyo. Ang talon na ito ay napakatalas. Ito ay simbolo ng awtoridad ng Night Fairy sa loob ng alyansa. Ang pagmamay-ari ng Thousand Blades ay nangangahulugan ng pamumuno, nangangahulugan ito ng kataas-taasang kapangyarihan. Ngayon, babawiin ko ito, kasama ang buhay mo. Hawak ni Kyler Reid ang punyal, malamig na nakatitig kay Gabriel Abernathy, ginugol ko ang lahat ng pagsisikap sa pagpapalaki sa iyo, pero sinusubukan mo akong patayin. Kailangan kong ipaghiganti ang aking bayan. Kahit ikaw pa ang guro ko. Kitang-kita sa mga mata ni Gabriel Abernathy ang dinatitinag na determinasyon. Minsan niyang pinamunuan ang alyansa, at utang na loob niya sa kanyang mga yumaong katribo na magpaliwanag. Hindi ko kailanman inakalang ang sisire sa alyansa ay ang aking iginagalang na guro. At si Julius Reed, na lagi kong itinuturing na kaaway, ay mas mabait pala kaysa sa iyo. Habang nakatingin kay Kyler Reid, puno ng balak na pumatay, umiling si Gabriel Abernathy, ayaw ko na niloko mo ako. At lalo kong kinasusuklaman ang sarili ko dahil hindi ako sapat na malakas para patayin ka. Markang Paywa. Ang pinakamagandang pagkakataon ay ngayon lang gamit ang hiwa na iyon. Sa kasamaang palad, ito ay nabigo. Alam na alam ito ni Gabriel Abernathy. Ang pagkabigo ay nangahulugan ng kanyang sariling kamatayan. Inaasahan kong madadala kita sa tuktok. Sa kasamaang palad, napaka-ignorant mo, sabi ni Kyler Reid habang hinahaplos ang matatalas na Thousand Blades sa kanyang kamay, mayroon tayong ugnayan bilang master at disipulo. Dapat ikaw mismo ang tumapos nito. Sa susunod kong buhay, tiyak na papatayin kita. Namula ang mga mata ni Gabriel Abernathy, nagngalit ang kanyang mga ngipin. Kasabay ng pagtalon ng kanyang katawan. Kumabog. Tumalsik ang punyal sa kamay ni Kyler Reid, tumagos sa likod ni Gabriel Abernathy. Isang madilim na figure ang bumagsak sa karagatan. Emph. Pagkatapos huminto sandali, umiling si Kyler Reid at naglaho sa kadiliman. Tuldok-tuldok-tuldok. Alas 5 ng umaga. Hinayla ni Horton Moore palabas ng kama ang kanyang pagod na katawan. Habang nakatingin kay Teddy Lena na natutulog pa rin sa tabi niya, nagbihis siya, nagsuot ng salaming pang-araw, at naglagay ng peking balbas bago umalis ng hotel. Pagkalabas, sumakay si Horton Moore ng taxi papunta sa labas ng lungsod. Mag-uumaga pa lang at halos wala ng tao sa mga kalsada. Nakahanap siya ng tuod at naupo, pinagmasdan ang lugar. Maya-maya pa, may dumaan na isang lalaking nakabisikleta sa tabi niya. Kalampag. Nagkataong nahulog sa lupa ang isang dyaryo. Tila hindi napansin ng lalaki habang patuloy siya sa pagbibisikleta, palayo ng palayo. Nang makaalis na siya, yumuko si Horton Moore at kinuha ang dyaryo. Sa loob nito ay may isang piraso ng papel. May mga numero roon. Ito ang numero ng flight at oras ng pagdating patungong Gonzales City.
Kinuha ni Horton Moore ang kanyang cellphone at nagpadala ng 3 magkakasunod na text message. Mabilis siyang umalis sa lugar. Kalahating oras ang lumipas. Sa loob ng isang tirahan sa labas lamang ng Gonzales City. 3 tao ang nakaupo. Mayroon ding pang-4 na tao na nakahiga sa kama. Tinatawagan ako ng napakaaga, bago pa man ako makatulog ng maayos. Nakakainis talaga. Nagpagulong-gulong si Black Wolf sa kama, habang umuungol palayo. Amoy alak. Mahigit 1 dosenang walang laman na bote ang nakakalat sa sahig. Boss, mapilitan po ang sitwasyon, kinailangan ko pong istorbohin ang inyong pahinga, lumapit si Horton Moore, habang magalang na nagsasalita, hinihiling ko po ang inyong pagdalo upang mapag-usapan natin ang bagay na ito. Sa mga naroon, bukod kay Horton Moore, sino ang mas hindi kilala kaysa sa iyo? Hindi ganoon kabait ang ugali ni Wendy Johnson. Itinuro si Black Wolf at galit na pinagalitan, kung ipagpapatuloy mo ito, direkta akong magre-report kay Elders Victor. Huwag mo kaming sisihin sa North Sea sa hindi pakikipagtulungan sa iyo. Sa simula, nahirapan siyang igalang si Black Wolf. Ngayon, maaga nang gumising ang lahat para pumunta rito, samantalang si Black Wolf lang ang hindi kailangang lumipat ng lokasyon. Gayunpaman, nakahiga siya roon na lasing at nagbubulungan ng kalokohan. Kapatid na itim na lobo, mahalaga ang oras. Bihirang magsalita si Atticus Ellsworth. Ayos. Biglang bumangon si Black Wolf mula sa kama at naglakad papunta sa gripo, masiglang hinugasan ang kanyang mukha gamit ang malamig na tubig. Ilabas mo na, huwag mo akong bigwan. Pagkatapos magpunas ng mabilis gamit ang tuwalya, hinailan niya ang isang upuan, umupo, at itinaas ang kanyang mga binti. Nakuha ko na ang impormasyon tungkol sa paglipad ni Nelson. Naglatag si Horton Moore ng isang piraso ng papel sa mesa, kapag nakababa na siya ng eroplano, huhulihin namin siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1094, Sorpresang pag-atake, darating ba ang Mad Dragon? Medyo naguluhan si Wendy Johnson, darating ang kanyang nobya sa Gonzales City, malamang na personal siyang sasanduan ni Mad Dragon sa paliparan. Sa tingin ko rin, hinawakan ni Atticus Ellsworth ang kanyang ilong at sinabing, noong una, dahil sa alitan sa pagitan ni Nelson at Jerry Anderson, hindi nag-atubiling salakayin ni Mad Dragon ang punong himpilan ng Martial Association, na personal na nakapatay ng isang 6-star martial artist. Nangangahulugan ito na handang maging kaaway ni Mad Dragon ang buong mundo ng martial arts. Ngayong darating na si Nelson sa Gonzales City, tiyak na sasanduan siya ni Mad Dragon. Bagamat wala silang masyadong alam tungkol kay Mad Dragon, ang matinding galit para sa isang dilag ay sapat na upang kumpirmahin ang posibilidad na sunduin siya ni Mad Dragon. Malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Nako, matagal na akong mausisa. Medyo lasing na tanong ni Black Wolf, bakit pinili ng Seven Clouds Academy na pumunta sa Gonzales City? Sa lugar na ito na tinalikuran ng Diyos, masama ang pakiramdam ko kung mananatili pa lang ako rito. Kahit na si Mad Dragon ay dating isang kataas-taasang pinuno, hindi ba dapat sana'y itinayo niya ang punong tanggapan ng Seven Clouds Academy sa isang malaking lungsod, o kahit man lang pumili ng lugar na may magandang feng shui? Dito, bukod sa simoy ng dagat, may amoy malansang isda, wala nang iba. Ang punong himpilan ng Deep Cold ay nasa isang napakalamig na rehiyon. Doon, lumilipad ang nyebe sa buong taon. Mamaya, lumala ang tunggalian sa pagitan ng Wilson Pavilion at Deep Cold, at nagmadaling pumunta si Black Wolf sa mga katimugang rehiyon. Gayunpaman, ito pa rin ang katimugang bahagi ng Hilaga. Mababa lagi ang temperatura. Bukod pa rito, dahil nasa loob ng bansa, walang ganoong kalakas na simoy ng dagat. Tuyo ang klima, napakaganda. Pagdating sa Gonzales City, araw-araw na nililipad ng simoy ng dagat si Black Wolf. Mamasa-masa at irritable. Malinaw na hindi siya nakapag-adjust ng maayos. Ang makapangyarihang Mad Dragon, na dating nang ibabaw sa buong mundo ng martial arts, ay pumili ng isang napakasamang lugar para itatag ang kanyang punong himpilan. Pagbaba ng halaga, marahil, umaasa rin si Mad Dragon na mahanap ang nawawalang Divine Dragon Tripod. Nag-isip sandali si Wendy Johnson at sinabing, nang mawala si Mad Dragon, maaaring dala niya ang Divine Dragon Tripod. Posible kayang nawala ang Divine Dragon Tripod sa loob ng 3 taon niyang pagkawala.
Sa pagkakaalam ko, ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance ay nakipag-ugnayan din sa Divine Dragon Tripod. Nasa the North Sea siya at medyo naiintindihan niya ang mga gawain ng 10,000 Mountain Alliance. Bukod dito, bilang isang prinsipe ng alyansa, si Windy Johnson ay isinama sa pangunahing bilog ng the North Sea. Marami siyang alam tungkol sa 10,000 Mountain Alliance. Kawili-wili, humikab si Black Wolf, tamad na nagunat, at sinabing, sino ang mag-aakala na ang Divine Dragon Tripod ay napakaraming tao ang naghahangad nito. Pero mabuti iyan, iniisip ng lahat na makuha ito, tingnan natin kung sino ang mas may kakayahan. Alas 10 ng umaga, lilito si Nelson sa paliparan. Sa oras na iyon, guguluhin ko kayong tatlo para pigilan siya. Ayon sa mga naunang chismis, maaaring isa ring Grandmaster si Nelson. Kahit si Jerry Anderson ay hindi siya nakuhanan ng personal, mag-ingat kayong lahat. Isinulat ni Horton Moore ang alas 10 sa isang piraso ng papel, pagkatapos ay bilugan ito, tungkol naman sa Mad Dragon, kailangang may pumunta roon para pigilan siya. Mas makabubuti kung hindi na lang siya sunduin. Kung pupulutin niya siya, kailangan nating humanap ng paraan para mahuli siya ng kalahating oras. Aalis na ako. Dinilaan ni Black Wolf ang kanyang mga labi, medyo mayabang na sinasabi, tama lang, gusto kong makita kung gaano kalakas si Mad Dragon. Noong panahon na nangingibabaw ang Seven Clouds Academy sa mundo ng martial arts, siya ang pinuno ng isang organisasyon ng Shadow Warrior. Kalaunan, nagiba ang Seven Clouds Academy sa isang iglap. Si Black Wolf, kasama ang kanyang mga tauhan, ay sumanib sa Deep Cold at naging pangalawang pinuno nito. Hindi pa nagkikita o nag-cross ng kamay ang dalawa. Dahil laging may kumpiyansa, plinano ni Black Wolf na hamanin siya. Pupunta kami ni Elder Ellsworth sa paliparan. Tumingin si Windy Johnson kay Atticus Ellsworth, palagi kong naririnig na eksperto si Elder Ellsworth sa lason. Sa loob ng paliparan, sikaping iwasan ang mga komprontasyon hanggat maaari. Napakaraming tao ang nasa paliparan. Kapag nagsimula na ang isang away, maaari itong magdulot ng sensasyon. Mahusay gumamit ng lason si Medicine King Valley. Ang ibig sabihin ni Windy Johnson ay subukang gumamit ng lason para pigilan si Nelson hanggat maaari. Ayos lang yan. Tumanggo si Atticus Ellsworth. Kahit isa siyang elder ng Marshall Gate, mahusay din siya sa pagkalason. Aksyon. Pinunit ni Horton Moore ang papel sa mesa at tumayo para umalis. Lahat, hinihintay ko ang magandang balita ninyo. Tuldok-tuldok-tuldok. Tahimik ang gabi sa bagong punong himpilan ng Seven Clouds Academy. Tamad na bumangon si Julius Reed mula sa kama, unang tinawagan si Lillian Thompson para tingnan kung walang nangyari. Matapos masigurong maayos na ang lahat, bumangon siya para maligo at magpalit ng damit. Habang nagbibihis siya, bigla niyang napansin ang isang missed call mula kay Lillian Thompson sa kanyang telepono. Mabilis siyang tumawag pabalik, pinuno, nawawala si Keller Radcliffe. Matagal nang malamig ang kumot sa kanyang kama, at bukas pa rin ang bintana. Sa tansya ko ay maaaring umalis na siya kagabi. Nag-aalalang boses ni Lillian Thompson ang narinig niya mula sa telepono. Walang malay o gising. Nag-aalalang tanong ni Julius Reed. Sana hindi talaga si Keller Radcliffe ang may problema. Gumising ka. Hindi ba't ang diwata ng gabi ang walang malay? Pero hindi dapat ganoon, halos hindi ako nakatulog buong gabi, pero wala akong napansin. Labis na naguluhan si Lillian Thompson. Total, isa siyang Grandmaster. Pero bakit parang wala siyang naramdamang may umaalis? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito pagbalik ko. Walang pakialam na sinabi ni Julius Reed, ang umalis ay ang Night Fairy. Ang Night Fairy ay isa ring Grandmaster, at mahusay siya sa palihim na pagtatago. Kung ayaw niyang malaman mo, mahihirapan kang malaman. Pagkasabi niya noon ay ibinaba na niya ang telepono. Isuot mo ang kanyang Amerikana. Naghanda ng umalis. Baliw na dragon. Nagpatrolya sina Lena at Vanessa Pine sa pasilyo sa Templeton. Kritikal na panahon iyon. Sa muling pagtataas ng bandila ng Seven Clouds Academy, walang dad ang makakaakit ito ng atensyon ng maraming kalaban. Nanatili silang mapagbantay, hindi nang ahas na ibaba ang kanilang bantay kahit isang segundo. Magpahinga ka muna. Tumanggo si Julius Reed sa kanila, nasa kwarto ang surveillance sa unang palapag.
Kung may mapansin kang kakaiba, makipag-ugnayan lamang sa akin ng direkta. Tandaan mo, huwag kang lumaban. Dahil sa mga turo mula sa Sky Slaughter Sect, medyo nag-aalala siya. Ang pananatiling buhay ang pinakamahalaga. Naiintindihan mo ba? Habang tinitingnan ang mga empleyadong sumunod sa kanya sa loob ng maraming taon, mas malumanay ang kanyang tono, kailangan ko kayong mabuhay para matulungan akong maisakatuparan ang gusto kong gawin. Walang magagawa ang mga patay. Naiintindihan ko. Malakas na sigaw ni na Templeton Lena at Vanessa-Pine. Sa kanilang mga mata ay may sigla. Si Mad Dragon ang kanilang pinuno. Ang kanilang pananampalataya. Matagal na kayong sumunod sa akin, kapag nabawi ko na ang pag-aari ko, tiyak na hindi ko kayo bibiguin. Pagkatapos sabihin iyon, ngumiti si Julius Reed at lumingon. Lumabas siya ng mabilis mula sa Five State International. Maagang maaga pa, naging malungkot ang Five State International. Ang kanilang lokasyon ay nasa pangalawang pinakamataas na palapag. Nasa ibaba ang lugar ng opisina. Maraming empleyado mula sa Five State International at sa alyansa ng negosyo ang hindi pa pumapasok sa trabaho. Ginagawa nitong tila walang laman ang gusali. Nang marating ni Julius Reed ang unang palapag, biglang umatras ang mga yabag na kanyang tinahak. Nakaramdam siya ng panganib, ang aura ng isang Grandmaster. Sa malapit, may isang Grandmaster, at malinaw na hindi sila pala kaibigan. Iniisip ang bandila ng Seven Clouds Academy sa itaas ng kanyang ulo at ang kahalagahan ng gusaling ito. Naglabas si Julius Reed ng maskara mula sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa mukha niya. Walang dadang naghahanap ng gulo ang Grandmaster na lumabas sa Five State International sa Seven Clouds Academy. Walang duda tungkol doon. Nagkunwari siyang walang problema at dahan-daang naglakad patungo sa lobby sa unang palapag. Nang lumitaw si Julius Reed, halatang ramdam niya ang mga matang matalim na nakatuon sa kanya. May masamang balak, pero nagkunwari siyang hindi alam, itinulak ang pintong salamin, at naglakad patungo sa kotse sa pasukan. Darating si Nelson sa paliparan sakay ng eroplano ngayon. Matapos harapin ang gulo, kinailangan ni Julius Reed na personal na sunduin siya. Pero nang mailagay niya ang kamay niya sa pinto ng kotse, biglang umihip ang malamig na simoy ng hangin mula sa likuran. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1095, Kalokohang Grandmaster Clang. Umiwas si Julius Reed sa gilid. Agad na tumagos ang lumilipad na sipa sa pinto ng kotse, na nagdulot ng mga kislap. Nang hindi siya binigyan ng oras para maghanda, marami pang mga pana ang pumutok sa ere. Kumalabog. N-O-C. Kumalabog. Kumalabog. Bumuo ng isang linya ang mga pana, na nag-iiwan ng sunod-sunod na mga butas sa pinto ng kotse. Sinamantala ang pagkakataong ito, biglang sumandal si Julius Reed. Nakatayo sa kabilang bahagi ng kotse. Baliw na dragon, pagbati. Si Black Wolf ay nakasuot ng salaming pang-araw, camouflage vest, at combat shorts, habang ang mga bota ay lumalagotok sa lupa. Punong-puno siya ng nakamamatay na aura. Napakakaibang paraan ng pagbati, sagot ni Julius Reed na nakamaskara, sabay lingon sa lalaking nasa harap niya, at mahinahong sinabi, banggitin mo ang pangalan mo, at kung maganda ang mood ko, baka makapag-iwan ako ng lugar para sa espiritu mo. Ah, syempre naman. Kung hindi, baka itapon ko na lang ang abo mo sa inidoro at i-flush, dagdag niya sabay tawa. Dumating na ang problema. Ang lalaki ay isang Grandmaster. At base sa kanyang hitsura, siguradong isa siya sa mga nakatagong gwardya. Tunay na baliw na dragon. Hinubad ni Black Wolf ang kanyang salaming pang-araw, inihagis sa lupa, at dinurog gamit ang kanyang paa. Pati ang pananalita mo ay may bahid ng arrogant. Ako ang punong commander ng Deep Cold, si Black Wolf mula sa Gonzales City. Sa tingin ko narinig mo na ang pangalan ko. Total, simula nang bumagsak ang Seven Clouds Academy, si Deep Cold na ang naging Panginoon ng mundo ng martial arts. Habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Isang halo ng pagyayabang at paghamak. Kung tutuusin, ang Seven Clouds Academy ay isa lamang alikabok sa kasaysayan. Maaga man o huli, makakalimutan din ito. Si Deep Cold ang boss. Siya ang alon ng hinaharap. Kaya malamig na ang panahon, na pagtanto ni Julius Reed. At akala ko eksperto iyon ng isang organisasyon.
Nawalan ako ng kamay ng Marshal of Pure Deep Cold 5 taon na ang nakalilipas, kumusta na siya ngayon? Balita ko may mekanikal na braso siya. Kahit ano pa, wala akong pakialam kung putulin ko ulit to. Pero sa pagkakataong ito, baka ang ulo niya ang umiikot. Ikaw, bahagyang nagbago ang mukha ni Black Wolf. Sa loob-loob niya, medyo nagulat siya. Sumali siya sa Deep Cold pagkatapos ng pagbagsak ng Seven Clouds Academy. Nang mga panahong iyon, napalitan na ng Marshal ang kanyang kamay ng mekanikal na braso. Sa loob ng maraming taon, lahat ay mausisa ngunit walang nang ahas na magtanong. Ngayon lang nalaman ni Black Wolf ang katotohanan. Ang Mad Dragon ang pumutol sa kamay ng Marshal. Hindi nakapagtataka na nang mabalitaan ng Marshal ang muling paglitaw ng Seven Clouds Academy, nag-alab ang kanyang emosyon. Hindi niya pinansin ang timog na larangan ng digmaan at dali-daling tinawag si Black Wolf pabalik sa punong himpilan, at nagutos ng magdamag. Inutusan niya ang itim na lobo anuman ang mangyari, na patayin ang baliw na dragon. Para tuluyang lipulin ang Seven Clouds Academy. Pero 5 taon na iyon ang nakalipas. Nagkunwaring kalmado si Black Wolf at sumagot, Mad Dragon, nagbago na ang panahon. Bumagsak na ang inyong Seven Clouds Academy, at kami, Deep Cold, ang mga hari ng mundo ng pakikipaglaban, ang mga haring walang pag-aalinlangan. Ang mga lobo ay naglalakbay ng libu-libong milya para sa karne, ang mga aso ay naglalakbay ng libu-libong milya para sa dumi. Kahit na tinatawag mo ang sarili mong itim na lobo, sa harap ko, hindi ka man lang karapat-dapat kumain ng tae. Malamig na sinabi ni Julius Reed, maaaring ang iyong ama ang nagtakda ng oras ng iyong kapanganakan, ngunit ako ang makapagpapasya ng oras ng iyong kamatayan. Kasabay nito, tumalon siya pasulong. Kung gayon, tingnan natin kung susubukan mo. Mabilis na itinaas ni Black Wolf ang kahon ng mga nakatagong armas at marahas na pinaandar ang mekanismo. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Kasabay ng sunod-sunod na kalansing mula sa kahon ng mga nakatagong armas, isang sunod-sunod na putok ng palaso ang lumabas. Kumakalansing. Sa kalagitnaan ng himpapawid, buong bangis na hinugot ni Julius Reed ang Divine Weapon Longsword. Natatakpan ng talon ng espada ang lahat ng pana. Si Chris Tennyson sa kalangitan. Sumabog ang mga pana at nagpira-piraso. Nang hindi man lang nag-iiwan ng bakas. Sa napakaraming banal na sandata sa mundo, ang Divine Weapon Longsword ay nakapasok sa top 3. Halos sa isang kisap mata, sumugod si Julius Reed sa harap ni Black Wolf na parang kidlat. Diyos ko, ang diablo siguro ito. Mabangis na inihagis ni Black Wolf ang nakatagong kahon ng armas, habang sabay na binubunot ang isang tinek ng Mitsubishi mula sa kanyang baywang. Kumalabog. Sa pamamagitan ng isang hiwa ng kanyang espada, ginawang bakal ni Julius Reed ang sibat, at inihulog ito sa lupa. Wala nang mga salitang hindi kailangan. Espada chi mula sa silangan. Isang iglap lang ang pagbagsak. Kumalabog. Itinaas ni Black Wolf ang tatsulok na tinek na pangmilitar sa kanyang kamay, sinalubong ang Divine Weapon Longsword ng isang malakas na pagbangga. Dahil sa matinding impact, napaatras siya ng ilang hakbang, namamanhid ang mga palad niya sa panginginig. Sus Mariosep, anong klaseng halimaw ito? Si Black Wolf ay, kung tutusin, isang Grandmaster, pangalawa lamang sa martial na may kapangyarihan sa loob ng Gonzales City na puno ng martial arts, ang Deep Cold. Pero, sa labanan ngayon, agad siyang nalagay sa ilalim ng presyon. Hindi ka dapat sumama. Itinaas ni Julius Reed ang kanyang longsword at malamig na nagsalita. Nagsimula pang manginig ang talam. Pero nandito na ako. At hindi lang ako basta pumunta rito, pumunta ako rito para patayin ka. Pulang-pula ang mga mata ni Black Wolf habang mahigpit niyang nakahawak sa tinek ng Mitsubishi gamit ang dalawang kamay. Tingnan ko kung gaano talaga kalakas ang baliw na dragon. Huminga siya ng malalim, at nagsimulang umumbok ang kanyang mga kalamnan. Pumutok. Agad na pumutok ang kanyang damit. Umabot sa 2 metro at 30 ang taas ni Black Wolf, at lalong lumaki ang katawan niya. Ito ang kanyang natatanging kasanayan. Habang sumasabog ang kanyang tangkad, gayon din ang kanyang lakas, na dumarami ng hindi mabilang na beses. Kadalasan, isang galaw lang ay kayang tumagos sa kanyang mga kalaban. Larwang pambata.
Ibinuka ni Julius Reed ang kanyang kanang kamay. Ang Grand Cyclone Longsword ay nagsimulang dahan-daang umikot. Habang ang hawakan ay nakasandal sa kanyang palad, parang may di nakikitang puwersang pumihil sa espada na makatakas sa kanyang kontrol. Ugong. Bumilis ng bumibilis ang pag-ikot ng espada. Lumitaw ito bilang isang gininto ang bagyo. Sa mga mata ng Black Wolf, mayroong isang guhit ng gininto ang liwanag. Isang matigas na guhit ng gininto ang liwanag. Baliw na dragon, maghanda kang mamatay. Sa isang talon, ang mahigit 2 metrong taas na itim na lobo ay pumailang lang sa ere. Ang tatsulok na tinek militar sa kanyang mga kamay ay may dalang isang puwersang apokaliptiko habang marahas niya itong dinudurog. Nandito lang ang buhay ko. Pero, hindi mo yan maaaring alisin. Biglang tumangala si Julius Reed, ang espada niya ay parang kidlat. Lumilipad sa himpapawid. Mag-slash. Isang malakas na tunog ng pagpunit sa hangin ang pumagitan sa kanilang dalawa. Pakiramdam ni Black Wolf ay parang may nagmamasid sa kanya, at balisa niyang ginamit ang tatsulok na tinek ng militar para harangan. Pumutok. Direktang hinati ng gininto ang liwanag ang tinek na gawa sa bakal na Mitsubishi sa dalawa. At pagkatapos, tumagos ito sa katawan ni Black Wolf. Kumatok. Napaluhod si Black Wolf, iniangat ang kanyang ulo sa sakit. Bakit? May butas ng dugo sa kanyang dibdib. Habang patuloy na umaagos ang dugo, mabilis na bumalik sa normal nitong laki ang kanyang katawan. Kung kailangan kong magbigay ng dahilan sa bawat pagpatay ko sa isang tao. Inabot ni Julius Reed ang kanyang kamay sa ere, at agad na lumipad pabalik ang Grand Cyclone Longsword sa kanyang kamay. Tumingin siya kay Black Wolf, na halos hindi na makapaniwala sa buhay, at bahagyang natawa, kung gayon, hindi ba't kailangan ko pang magsulat ng 100,000 bakit? Ikaw, dahan-daang itinaas ni Black Wolf ang kanyang kamay, nanginginig na itinuro si Julius Reed. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka dapat sumama. Si Julius Reed, hawak ang Grand Cyclone Longsword, ay lumapit kay Black Wolf. Yumuko siya malapit sa tainga ni Black Wolf at bamulong, sa totoo lang. Bago pa siya matapos, isinaksak niya ang kanyang espada sa katawan ni Black Wolf. Sa totoo lang, ako si Julius Reed. Maraming amo na ang nawalan ninyo mula sa Deep Cold dahil sa akin, at ang susunod ay ang Marshal. Ikaw. Nanlaki ang mga mata ni Black Wolf habang pilit siyang nagpupumiglas. Ngunit wala ng lakas ang kanyang katawan. Isa akong Grandmaster. Sa wakas, gamit ang lahat ng lakas na kaya niya, binigkas niya ang mga salitang ito. At saka siya natahimik. Kalokohan Grandmaster. Pinunasan ni Julius Reed ang dugo sa longsword na nasa kanya at magaan na sinabi, malapit na, babaguhin ko ang kahulugan ng pamantayan para sa isang Grandmaster. Pagkatapos noon, hindi ka na maituturing na utot. Pagkasabi niyan, kumaway siya papunta sa taas. Agad na bumaba si Lena sa Templeton para hawakan ang bangkay. Samantala, si Julius Reed mismo ay sumakay sa sedan. Isang sedan na puno ng mga butas ng bala. Patungo sa paliparan ng lungsod ng Gonzales. Naroon sina Nelson at Little Bamboo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1096, Babae, siguraduhin mong pupurihin mo ako kapag nagkita tayo ni Julius Reed, nakuha mo ba? Lungsod ng Gonzales, pandaigdigang paliparan. Kakalapag lang ng eroplano. Nagsuot si Nelson ng puting mahabang bestida, isang pambihirang pagbabago mula sa kanyang karaniwang kasuotang pang-sports. Naka-twin ponytails pa rin ang buhok niya. Mapaglaro at kaibig-ibig. Paulit-ulit niyang kinukulit si Bamboo Whittaker, at hinihila siya papasok. Naiintindihan ko, ate. Nag-aatubili na sumang-ayon si Bamboo Whittaker. Mula pa lang sa biyahe sakay ng eroplano, walang humpay na nag-uutos si Nelson, at walang humpay na nag-aalangan. Nakakainis talaga. Pero, nakakadismaya, hindi siya maaaring baliwalain na lang ni Bamboo Whittaker. Total, ang lakas ang siyang magpapatama, hindi ba? Lalo na't magbabante si Nelson na gupitan si Bamboo Whittaker gamit ang longsword, na siyang ikinatakot ng walang muwang na dalaga. Sino ang nagluto para sa iyo noong mga araw na nasa kabisera ka? Tanong ni Nelson. Si Sister Nelson iyon, 7 putahe kada kainan, at 3 sopas, at hindi inuulit ang kahit anong putahe. Nagreklamo si Bamboo Whittaker. 3 araw na siyang kumakain ng takeout,
hindi pinapayagang gumastos ng higit sa 20 yuan kada kainan. 2 kainan lang sa isang araw. At wala nang natirang prutas. Anong klaseng buhay ito? Hindi matitiis. Mabuting babae. Pinalabhan ba ni ate ang mga damit mo para sa iyo? Marahang tinapik ni Nelson ang ulo ni Bamboo Whittaker. Oo, ginawa niya. Si ate ang naghugas ng lahat ng iyon, siya ang pinakamabait sa akin. Habang nagsasalita siya, halos mapaiyak si Bamboo Whittaker. Noong mga panahong iyon sa kabisera, kinailangan niyang labhan ang mga damit ni Nelson, para siyang modernong Cinderella. Pagsasamantala. Tahasan na pagsasamantala. Napakamasunurin mo naman. Binili rin ni sister ang tiket sa eroplano, di ba? Sabi ni Nelson, nasa labasan na ng airport, habang hila-hila ang malite niya. Pero lumingon siya sa paligid at hindi niya nakita si Julius Reed. Oo, mahinang bulong ni Bamboo Whittaker, utot pala. Ang tiket sa eroplano ay pera pang patahimik mula kay Julius Reed. Maaga o huli, ibabahagi ko rin ang tungkol sa relasyon mo. Nag-aalab ang kanyang damdamin ngunit hindi niya napansin ang paa ni Nelson na nakalagay sa kanyang dinaraanan. Aray, kumabog. Si Bamboo Whittaker, nabigla, nakayuko ang mukha. Nako, namumula ang mga mata niya sa galit, nagkikiskisan ang mga ngipin, at nakakuyom ang mga kamay. Bakit? Bakit ba siya nalang palagi ang binyo bully? Bamboo Whittaker, paano ka naging ganyan kapabaya? Paano kung makita ito ni Julius Reed, baka isipin niyang binyo bully kita? Nagmadali si Nelson para tulungan siyang makatayo, at nagtanong ng may pag-aalala, ayos ka lang ba? Salamat, ate. Napaluha si Bamboo Whittaker. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha. Ayos lang, magpakabait ka. Dahil napakamasunurin mo, pagkatapos makipagkita ni sister kay Julius Reed, paano kung makaganti tayo sayo? Tumawa ng malakas si Nelson, yumuko para panasan ang mga luha ni Bamboo Whittaker, tumigil ka na sa pagiyak, hindi naman masakit madapa ka, hawak ko naman pala ang kamay mo. Mga salita ba ito ng isang tao? Galit na tinitigan ni Bamboo Whittaker si Nelson. Kahit hindi siya nasaktan sa pagkahulog, malinaw na siya ang inakusahan. Hindi ba't palihim lang itong nakikipagkwentuhan kay Kella Radcliffe, na hindi sinasadyang nabunyag ang hindi wastong relasyon ni Nelson kay Julius Reed? Kailangan ba talaga ito, ang mang-api sa isang dalagang katulad niya? Maraming salamat, ate. Tinignan ni Bamboo Whittaker si Nelson ng mapang-uyam, at pumukaw ang kanyang kuryosidad. Ate, tutulungan mo ba talaga ako? Si Nelson ang nagligtas sa kanya noong hinahabol siya. Siyempre naman. Hindi ba't lagi kong sinasabi na gusto kitang tulungan na makaganti? At dahil napakabait sa iyo ni Brother Davenport, at ako ang kanyang kabiyak, nararapat lang na tulungan kitang makaganti. Kumuha si Nelson ng tisyo sa kanyang bulsa, marahang pinunasan ang kanyang lipstick sa gilid ng kanyang bibig, pagkatapos ay pinunasan ang mga luha sa mukha ni Bamboo Whittaker. Sige, huwag ka nang umiyak ngayon. Pagdating ng panahon, luluhodan ko sila sa harap mo at tatawagan kang ginang. Anong tunog niyan? Maganda yan. Itinaas ni Bamboo Whittaker ang kanyang ulo, at tuwang-tuwa na sinasabing, kung tutulungan mo ako, tutulungan din kita. Magpapadala ako ng mga lihim na senyales kay Brother Davenport para sa inyo, para matulungan kayong dalawa na magkaayos ng walang makakahalata. Lumayas ka, sampal. Hinampas ni Nelson si Bamboo Whittaker sa likod ng ulo niya. Napakabata mo pa, pero puno ng maruruming kaisipan ang isip mo. Walang namamagitan sa amin ng Kuya Davenport mo, pinag-usapan lang namin ang mga masasayang karanasan sa buhay ng gabing iyon. Masyado ka pang bata para makaintindi, pero maiintindihan mo rin yan kapag lumaki ka na. Sumimangot si Bamboo Whittaker, parang pinintang payaso, walang pakialam sa lipstick na nakadikit sa kanyang mukha. Sa pasukan, walang Julius Reed. Lumingon-lingon si Nelson sa paligid ngunit hindi niya ito nakita. Nangako siyang susunduan niya ako sa airport tapos papagalitan niya ako. Mga isinumpang tao, walang mabuting maidudulot sa kanila. Bulong niya ng mahina, pasensya na, ikaw ba si Binibining Nelson? Maya-maya lang, may lumapit na lalaki at marahang nagsabi, kaibigan ako ni Mad Dragon, nakatali siya ngayon at hindi siya nakapunta. Sumunod ka sa akin, makikipagkita sa iyo si Mad Dragon mamaya.
Sa likod ng lalaki ay isang matanda. Nanatiling tahimik ang matanda, ngunit ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng isang nakamamatay na aura. Baliw na dragon. Tumanggaw si Nelson at sinabing, "Sandali lang, kailangan gumamit ng palikuran ang bata." Yumoko siya, sinenyasan si Bamboo Whittaker gamit ang kanyang mga mata, "Bilasan mo, parang puwet sa hilhingan ang ginagawa mo, at hindi makagalaw." Baliw na dragon. Hindi ito magandang senyales. Kahit matalino si Bamboo Whittaker, agad niyang naunawaan ang sitwasyon. "Kung alam ko lang, hindi sana ako nakainom ng ganito karaming tubig, muntik ko nang mabasa ang pantalon ko." Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at tumakbo papasok. Pero hindi papunta sa inidoro ang direksyon niya. Madaming tao sa airport, saktong paglapag pa lang ng eroplano. Sa isang kisap mata, nawala si Bamboo Whittaker sa gitna ng karamihan. Naisip ng matanda na habulin siya, ngunit dahil ang pangunahing taong pinag-uusapan ay nasa harap niya mismo, nagpasya siyang manatili. Pagkalipas ng 1 minuto, nang masiguro ni Nelson na ligtas na nakaalis si Bamboo Whittaker. Walang pakialam siyang nagsalita, "Sige." Binibining Nelson, "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Medyo nagulat na sabi ng lalaki sa harap niya, "Kaibigan ako ni Mad Dragon, may hindi ba kayo na pagkakasunduan?" Isang kaibigan. Humadjejek ng mahina si Nelson, "Talaga?" Whoosh! "Oy, sus Mariosep!" Sa kalagitnaan ng pagsasalita, isang longsword ang lumipad mula sa loob ng kanyang mga manggas. Ang longsword ay sumikat ng may malamig na liwanag, humiwas sa hangin. Tumalon. Napaatras ang matanda, mukhang nagulat. Isang Grandmaster. Hindi ko alam na may 2 kaibigang Grandmaster pala si Mad Dragon. Pagkatapos magsalita ni Nelson, sumugod siya. "Habulin mo siya." Nakasunod ng malapit sa akin sina Windy Johnson at Atticus Ellsworth. Kumalabog. Inihampas ni Nelson ang kanyang longsword, at tumama ito sa talam ni Windy Johnson. Pareho silang mga Grandmaster. Isang dakilang scholar ng Scholar's Way, ang isa pa, isang banal na dalaga ng Asher Mountain. Kumalabog. Sa isang maikling sandali, nagpalitan ng suntok ang dalawa ng mahigit 10 beses. Whoosh! "Oy, sus Mariosep!" Saka lang, may inihagis ng malakas si Atticus Ellsworth. Umiikot ang usok sa paligid. At sandali lamang na nahihilo si Nelson bago bumagsak sa lupa. "Salamat kay Elder Ellsworth." Isinukbit ni Windy Johnson ang kanyang longsword, habang nakatingin sa natulalang si Nelson. Ang Medicine King Valley ay naaayon sa reputasyon nito. "Magandang maliliit na trick, tingnan natin kung ano ang gagawin ni Black Wolf." May bahid ng pagmamalaki sa boses ni Atticus Ellsworth. "Una, ilayo natin ang tao at tingnan natin kung anong mga panlilinlang ang ginagawa ni Hortonmore." Yumoko si Windy Johnson, akmang hihilahin na si Nelson. Splat! Splat! Ngunit si Nelson, na umano'y walang malay, ay biglang sumugod palabas gamit ang kanyang espada. Naramdaman ni Windy Johnson ang panganib, ngunit nasaksak pa rin siya sa balikat. Putok! Lumabas si Atticus Ellsworth, malakas na hampas sa tuktok ng ulo ni Nelson. "Ayos ka lang ba?" Naglabas siya ng ilang gamot na pampawala ng sakit mula sa bulsa ng kanyang dibdib at iniabot ito kay Windy Johnson. "Ayos lang ako." Habang nakatingin si Windy Johnson sa pagod na si Nelson, isinumpa niya ang sakit, "Mga babae, talagang mapanlin lang." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1097 banta habang nagmamaneho ang kotse sa kalsada. Biglang nakatanggap ng tawag si Julius Reed mula kay Bamboo Whittaker. Medyo nagulat siya. Sa ganitong oras, hindi ba't dapat ay hinihintay siya ni Bamboo Whittaker sa paliparan? Naging balisa na ba siya? Boss Davenport, may nakasalubong na mga kontrabida si Nelson. Pagkakonekta pa lang ng tawag, narinig ko ang boses ni Bamboo Whittaker. Ang 2 taong iyon ay nagsasabing kaibigan sila ni Mad Dragon. Isang matandang lalaki, at ang isa naman ay medyo matanda na. Nagtatago ako sa karamihan, takot akong lumabas. Habang nagsasalita siya, halos mapaiyak sa takot si Bamboo Whittaker. "Hintayin mo ako." Pagkasabi nito, marahas na tinapakan ni Julius Reed ang accelerator. Pagkalipas ng 5 minuto, ipinarada niya ang kotse malapit sa Gonzales City Airport. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa waiting hall.
Pagkalabas niya, hindi niya nakalimutang magsuot ng face mask. Total, kung sinasabi ng mga bisita na kaibigan sila ni Mad Dragon, malamang ang Seven Clouds Academy ang tina-target nila. Hindi dapat mabunyag ang dalawa niyang pagkakakilanlan. Bro, nag-roleplay ka ba? Pagbaba ni Julius Reed ng kotse, nagkataong nakasalubong niya ang isang binata. Hindi napigilan ng binata, na may tinin ng blonde na buhok, ang mapasigaw matapos makita ang maskarang may disenyo ng dragon sa kanyang mukha, ang astig naman. Saan mo ito binili? Pagkatapos, nanatili ang kanyang tingin sa mga butas ng bala sa gilid ng kotse ni Julius Reed. Sus Mariosep, ang ganda ng sticker na yan. Mukhang totoong totoo. Nagmadali siyang lumapit at marahang kinapa ang mga ito. Nang mahawakan ng mga daliri niya ang mga butas ng bala, hindi niya maiwasang huminto sandali. Totoo ba sila? Kung magustuhan mo, pwede akong mag-iwan ng sticker na tulad nito sa iyo. Dahan-daang gumalaw ang kanang kamay ni Julius Reed papunta sa kanyang baywang. Amo, magkikita tayo mamaya. Nagulat ang blonde at kumari pa ng takbo. Habang tumatakbo, inilabas niya ang kanyang telepono. Guys, dali. Natakot lang ako sa isang tao. Hindi pinansin ni Julius Reed ang mga taong iyon, at diretsyong pumasok sa paliparan. Kahit na ang kanyang pananamit ay umakit ng maraming tingin. Sa magkakaibang lipunang ito, karamihan ay nakakita na ng sapat na karanasan para hindi na magulat. Kuya, nang makita si Julius Reed, nagmamadaling lumapit si Bamboo Whittaker. Nakilala niya ang maskara ng gintong dragon. Sa kabiserang lungsod, suot ni Julius Reed ang maskara ng ginintoang dragon nang patayin niya si Shirley sa looban ng pamilyang Carmichael. Ayos lang. Mag-usap tayo sa kotse. Binuhat ni Julius Reed si Bamboo Whittaker at naglakad patungo sa labasan. Pagkasakay sa kotse, tiningnan niya si Bamboo Whittaker na nakaupo sa passenger seat at seryosong nagtanong, nakita mo ba ng malinaw ang mga mukha ng mga dumating? Nang umagang iyon, nang mapatay niya ang Black Wolf. Pakiramdam niya ay may mali. Ngayon, tila malamang na may nakakaalam ng koneksyon sa pagitan ni Nelson at Mad Dragon, na nagtulak sa kanila na hulihin ang mga tao sa paliparan. Nandoon lang si Black Wolf para pigilan siya. Kahit si Nelson ang banal na dalaga ng Asher Mountain, bata pa rin siya. Walang kapantay sa kakayahan ng kanyang mga kapantay. Maaaring wala siyang pagkakataon laban sa dalawang Panginoon. Ayon sa sinabi ni Bamboo Whittaker, ang isa ay isang matandang lalaki, ang isa naman ay nasa katanghaliang gulang. Ang lineup na ito ay halos tiyak na dalawang Grandmaster. Kung mga ordinaryong kalaban lang sila, malamang napatay na sila ni Nelson. Bababa ako at titingnan ko. Itinulak niya ang pinto ng kotse at naglakad-lakad sa loob ng airport. Matapos paalisan ni Nelson si Bamboo Whittaker, isang hindi maiiwasang mabangis na labanan ang naganap. Habang naglalakad sa tabi ng kalsada, tila naamoy ni Julius Reed ang isang pamilyar na amoy. Gamot, lambak ng hari ng medisina. Minulat niya ang kanyang mga mata, saka tumingin sa paligid. Tunay ngang may mga mantsa ng dugo sa damuhan. At nagkalat na sleeping powder. Medicine King Valley, lalong lumalim ang ating sama ng loob. Huminga ng malalim si Julius Reed, ang kanyang katawan ay naglalabas ng walang katapusang hanggang pumatay. Mabilis na nagsimulang matuyo ang mga nakapalibot na puno. Ilang sandali pa, nilabas niya ang kanyang telepono. Cold Nelson, dalhin mo ang Wolf Cavalry at lipulin ang Medicine King Valley. Pagkasabi niya noon ay ibinaba na niya ang telepono. Kung si Nelson ay magdusa kahit kaunting pinsala, gusto kong ang buong angkan mo ay may libing kasama niya. Napuno ng nagngangalit na galit ang puso ni Julius Reed. Markang paywa. Ding. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Oo, nagsasalita ba itong baliw na dragon na ito? Isang boses ng lalaki, dahan-daang lumalabas. Nasaan ang tao? Malamig na tanong ni Julius Reed. Hindi mo ba tatanungin kung sino ako? Natigilan sandali ang lalaki, pagkatapos ay tumawa. Bad Dragon, mukhang alam mo ang dahilan ng pagtawag ko. Ito na ang huling beses na magtatanong ako, nasaan ang tao? May taglay na balak na pumatay ang boses ni Julius Reed. Baliw na dragon, ako si Julius Reed. Kung gusto mong mabuhay ang babaeng ito, ibigay mo sa akin ang Divine Dragon Tripod. Alam ng buong martial world na mayroon kang Divine Dragon Tripod noon. Ngumisi ang lalaki,
Huwag mong sabihin sa akin na wala sa iyo ang Divine Dragon Tripod. Ito ay, maaari kong ibigay sa iyo ang Divine Dragon Tripod, pero gusto kong ligtas ang babae. Walang bahid ng emosyong sinabi ni Julius Reed, kung hindi, hindi mo makukuha ang Divine Dragon Tripod, at kailangan mong magbayad gamit ang iyong buhay. Sige, hintayin mo na lang ang tawag ko. Bago ko makuha ang Divine Dragon Tripod, magiging ligtas na siya, natatawang sabi ng lalaki. Sinabi mo ba na ikaw si Julius Reed? Tanong ni Julius Reed. Tama, marahil ay alam mo rin ang isa ko pang pagkakakilanlan, ang Grandmaster ng 10,000 Mountain Alliance. Buong kumpiyansang sabi ng lalaki, kung matalino ka, dalhin mo ang Divine Dragon Tripod kapag naabisuhan kita. Pagkatapos noon ay ibinabana ng lalaki ang telepono. Hindi niya hiniling na may hatid agad ang Divine Dragon Tripod, ni hindi niya isiniwalat ang kinaroroonan ni Nelson. Nauwi sa paghihintay ang lahat. Ding! Tumunog ang telepono sa pangalawang pagkakataon. Dakilang guro, may kaguluhan sa DeMarco Mount. May mga bali-balitang ikaw ang nag-utos sa Wolf Cavalry na patayin ang pangkat ng Night Ferry. Ang Silang Dragon platform ay pinatay na ng iba't ibang paksayon. Naaga na ng panloob na puwersa ni DeMarco Mount ang kontrol mula sa aking Wolf Cavalry at pinag-uusapan na nila ang pagpili ng isang bagong Grandmaster. Ang nag-aalalang boses ni Cole Nelson ay nagmula sa loob. Ang pangkat ng Night Ferry. Malinaw na gawain iyan ng the North Sea. Hindi nagpakita ng pagkainis si Julius Reed ngunit may bahid pa nga ng pangungutya. Pero lahat ng paratang ay nakatutok sa iyo. Ang opinyon ng publiko ay ganap na nakakuha ng momentum. Nagkaisa ang mga pangunahing paksayon upang patalsikan ka sa pwesto, inaangkin na nakagawa ka ng mga kalupitan laban sa alyansa, kulang sa kabaitan at katwiran, hindi karapat-dapat sa upuan ng Grandmaster. Galit na sigaw ni Cole Nelson, mga walang utang na loob na mananaksak. Ang kabalyeriya ng lobo ay palaging magiging tapat lamang sa akin. Kalmadong nagsalita si Julius Reed, may mensahe ako para sa mga taong iyon. Ang trono ng Grandmaster ay nasa loob ng malaking bulwagan sa bundok ng DeMarco, kahit sino ay maaaring umupo rito. Pero ginagarantiya ko na pagbalik ko sa DeMarco Mount, tatapakan ko ang mga ulo nila. Whoosh! Oy! Sus Mariosep! Kasabay nito, binasag ni Julius Reed ang telepono. Hanggat hindi siya aalis, walang sino man ang maaaring umupo sa kanyang trono. Libo-libo ang naghahangad ng trono. Ngunit wala ni isa man sa kanila ang mabubuhay. Dahan-daang naglakad si Julius Reed patungo sa limousine, habang lalong tumitindi ang kanyang galit. Sa kanyang kamay, ang singsing ng hari ng dragon. Nagliyab ito ng isang makinang na pulang ilaw. Kuwit. Horton Moore, bakit hindi mo siya hinayaang dalhin ang Divine Dragon Tripod? Medyo naiirita na sabi ni Wendy Johnson, muntik na akong mapatay, baka hindi natin makuha ang tamang sandali dahil dito. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nilunok ni Horton Moore, na nasa dulo na ng dila niya ang mga salitang iyon, ang mga ito. Tama iyan. Sa wakas ay nahuli na natin ang babae ni Mad Dragon, at bigla kang nagbago ng isip, hindi ba't nararapat lang sa amin ang paliwanag? Medyo hindi rin natuwa si Atticus Ellsworth. Kayong dalawa. Habang nakatingin kay Nelson na walang malay sa harap niya, medyo walang magawang sinabi ni Horton Moore, nakatanggap lang ako ng mensahe. Kung hindi dahil sa mensaheng ito, lahat sana ay nagpatuloy ayon sa orihinal na plano. Pero ngayon, kailangan nating siguraduhin na walang mangyayaring masama. Anong mensahe? Nakakunot ang noo ni Wendy Johnson, habang tinatakpan ang kanyang sugat, at nagtanong. Kahit na epektibo ang mga pulbos mula sa Medicine King Valley, ang saksak mula kay Nelson ay masyadong mabangis. Napatay ang itim na lobo. Walang pakialam na sabi ni Horton Moore, at tumahimik ang buong silid. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Binasag ni Atticus Ellsworth ang katahimikan, at malakas na nagtanong. Papuntahin mo rito si Nelson. Kumuha si Horton Moore ng panulat at sumulat ng 3 karakter sa isang piraso ng papel. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1098, Pag-akit sa problema paalisin ang Medicine King Valley. Nang makita ang 3 salita sa itaas, nagpahayag ng ilang pagkagulat si Atticus Ellsworth. Ang aming Medicine King Valley ay libu-libong milya ang layo mula sa Gonzales City,
at ang transportasyon ay hindi maginhawa. Ipinapadala mo ang babaeng ito sa Medicine King Valley, sinusubukan mo bang ilihis ang gulo pasilangan? Hindi pala kaibigan ang tono niya habang nagsasalita. Ang orihinal na plano ay ang hulihin si Nelson at pukawin ang alitan sa pagitan ni Mad Dragon at Julius Reed. Uupo sila at papanoorin ang mga tigre na maglaban, at sasamantalahin ang pagkakataong agawin ang Divine Dragon Tripod. Pero ngayon, dahil napatay na si Black Wolf, napatunayan nito na ang lakas ni Mad Dragon ay masyadong nakakatakot. Sa puntong ito, ang pagpapadala pa rin sa kasintahan ni Mad Dragon na si Nelson sa Medicine King Valley, hindi ba't may lilihis iyon ng gulo? Ang ideya ni Horton Moore ay talagang pangit. Bagamat makapangyarihan si Mad Dragon, maaari ring dahil sa pagiging pabaya ni Black Wolf at minamaliit ang kalaban. Parehong lugar na maraming eksperto ang Medicine King Valley at the North Sea, hindi natin kailangan ng mga ganyang panlilinlang. Nakasimangot na sabi ni Windy Johnson, Mr. Medyo maliit lang ang estratehiya ni Jack Moore. Para lumaban, maaaring hindi sila matatalo. Parehong partido ay may malalim na ugat, ang isa ay isang malaking sekta at ang isa naman ay isang alyansa ng North Sea. Sa pagharap sa dating hegemon ng Martial World, mayroon silang kapangyarihang durugan ito ng lubusan. Elder Ellsworth, baka mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Nagulat si Horton Moore noong una, pagkatapos ay nakangiting nagpaliwanag, hinding-hindi gagawin ni Moore ang ganoong bagay. Magkaibigan tayo, bawat isa ay may kanya-kanyang pangangailangan. Pinatay ni Julius Reed ang anak ko, at bilang isang ama, hangad ko lang ay maghayganti. Pero bago natin alisin si Julius Reed, kailangan muna nating harapin si Mad Dragon. Tungkol naman sa pagpapadala kay Nelson sa Medicine King Valley, hindi ito tungkol sa paglihis ng gulo. Tungkol ito sa pagbuo ng isang alyansa. Anong ibig mong sabihin? Nalito si Atticus Ellsworth, kung ilalagay natin si Nelson sa Medicine King Valley, tiyak na darating si Mad Dragon kapag narinig niya ang balita. Sa oras na iyon, ang Seven Clouds Academy ay lalaban ng desperado. Masisiguro mo ba sa akin na ang aking Medicine King Valley ay hindi magdurusa ng anumang pagkatalo? Jack Moore, lagi kitang nirerespeto simula nang magsimula ang ating kooperasyon, pero sana, huwag mo kaming ituring na mga hanggal. Kahit ang isang kunhong nasa sulok ay kakagatin, hindi pa kasama rito ang Seven Clouds Academy, ang mga dating Panginoon. Bukod dito, namatay pa nga sa kamay ni Mad Dragon ang pangalawang pinuno ni Deep Cold na si Black Wolf. Kung ang larangan ng digmaan ay tunay na magaganap sa Medicine King Valley, halos hindi maiiwasan ang mga nasawi. Paano kung walang alam si Mad Dragon? O, paano kung sa oras na malaman ng Mad Dragon, nakapaglatag na tayo ng lambat ng langit at lupa? Tumingin si Horton Moore kay Atticus Ellsworth nang may nakangiting ngiti. Elder Ellsworth, ang prestihiyo ng Medicine King Valley ay kahanga-hanga. Kahit ang mga malalakas na miyembro ng Martial World ay lubos na nirerespeto ang pangkat mo. Kapag tumawag na ng aksyon si Medicine King, naniniwala ako na lahat ng puwersang may sama ng loob kay Mad Dragon ay tiyak na magtitipon-tipon sa Medicine King Valley, hindi ba? Ano ang ipinahihiwatig mo? Medyo naguluhan si Windy Johnson, hindi mo iisipin. Baliw na dragon. Ang karaniwang kaaway ng mundo ng pakikipaglaban. Maging si Deep Cold ay natalo si Black Wolf, na nagpapakita kung gaano kaseryoso ang pagtingin ng buong Martial World sa Seven Clouds Academy. Maaaring naghihintay na sila o maaaring handa na silang kumilos. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagtawag ng isang Dragon Slaying Conference, magtitipon tayo ng mga malalakas sa mundo ng martial arts at iyong mga may hinanakit laban kay Mad Dragon sa Medicine King Valley. Dahil dito, medyo natuwa si Horton Moore, kapag dumating ang oras, maaari nating ipakalat ang balita na si Nelson ay nasa Medicine King Valley, inaakit si Mad Dragon. Kapag napatay natin si Mad Dragon, ang Medicine King Valley bilang Alliance Hierarch, ay maaari nang gamitin ang Divine Dragon Tripod ng may prioridad. Talaga, nagtaas ng kilay si Atticus Ellsworth, gayunpaman, maaaring hindi ito matalo. Ngayong nabanggit mo na, parang gusto ko nang dalhin si Nelson sa ating North Sea, dagdag ni Windy Johnson, habang nakangiting tumatango. Paggamit ng mas malakas na puwersa upang hikayatin ang iba na gawin ang gawain. Medyo kumikita,
Ang dahilan kung bakit piniling itago siya sa Medicine King Valley ay dahil, sa mundo ng pakikipaglaban, medyo mas malakas ang impluwensya ni Medicine King Valley. Bagamat ang North Sea ay isa sa pinakamalaking bansa sa ilalim ng 10,000 Mountain Alliance, ang impluwensya nito sa mundo ng martial arts ay mas maliit kaysa sa isang sekta. Tiningnan ni Horton Moore ang walang malay na si Nelson sa harap niya at nagpatuloy, matapos siyang ibalik sa Medicine King Valley, dapat itong ilihim ni Elder Ellsworth. Bukod dito, sa ngalan ng Hari ng Medisina, tipunin ang lahat sa Medicine King Valley. Kapag tama na ang pagkakataon, isakripisyo muna si Nelson para maging halimbawa, ang ulo niya ang magdadala sa atin ng Mad Dragon. NONO, tungkol naman kay Julius Reed, kailangan kong pag-isipang mabuti. Sige, dahil napagkasunduan na, aalis muna ako. Bago lumubog ang araw, iimbitahan ng Medicine King ang mga malalakas sa mundo ng martial arts na sumama sa atin sa pagpatay ng mga dragon. Nagsalita si Atticus Ellsworth ng may bahid ng pananabik. Pakiusap, bukas, sasakay ako ng eroplano papuntang Medicine King Valley at makikipagkita sa inyong lahat. Ngumiti si Horton Moore at tumango, sabay abot ng kamay, kapag bumagsak si Mad Dragon, gusto kong gamitin ang laman niya para mag-toast. Pagkatapos, susunod ang pagpatay kay Julius Reed at ang paghihiganti sa anak ko. Nang banggitin si Julius Reed, kumislap ang mga mata niya na may bahid ng puot. Si Alaric Moore, ang kanyang pinakamamahal na anak, ay napatay. Dahil ganoon nga, umalis muna si Moore. Pinagsalikop ni Atticus Ellsworth ang kanyang mga kamay, sinulyapan ang dalawa, tumalikod, at dinala si Nelson palayo, at naglaho papasok sa mga tahanan ng mga sibilyan. Kailangan ko munang asikasuhin ang ilang bagay at bibisitahin ko ang Medicine King Valley bukas. G. Johnson, pakisuyong bantayan ang anumang balita tungkol kay Julius Reed. Pagkatapos kong harapin si Mad Dragon, babalik ako para maghiganti. Habang pinapanood si Atticus Ellsworth na paalis, humarap si Horton Moore kay Windy Johnson, salamat sa iyong abala, matandang Panginoon. Si Julius Reed ay kaaway din ng North Sea, si Mr. Moore, hindi mo kailangan ng pagiging magalang. Matapos makipag-ugnayan kay Horton Moore sa loob ng 2 araw, malaki ang paghanga ni Windy Johnson sa kanya. Palagi niyang nararamdaman na ang lalaking nasa harap niya ay may ilang pagkakatulad kay Elder Victor. Matalino, na may napakapayapang pag-iisip. Moore, aalis muna siya. Pinagsalikop ni Horton Moore ang kanyang mga kamay, tumalikod, at umalis. Kuwit, bossing, huwag kang mag-alala. Kasing laki lang ng Gonzales City, nagayos na ako ng mga taong magbabantay sa paliparan at mga daungan. Sa sandaling may balita, agad nila kayong ire-report. Tiningnan ni Aaron Jackson ang tahimik na si Julius Reed sa harap niya. Ang kanyang tingin ay balisang lumilipat sa mga empleyado sa likuran niya, umalis ka na. Hanapin mo ako sa buong lungsod, huwag mong palampasin ang kahit anong bakas. At ang pagmamatsyag, gaano man karaming pera ang magagastos mo o gaano man karaming pabor ang hihingin mo, kahit baligtarin mo pa ang Gonzales City, hanapin mo ang taong para sa akin. Oo, 12 piling empleyado ang mabilis na nagmamadaling yamakap at mabilis na naglaho sa harap niya. Bigyan mo ako ng sigarilyo. Naupo si Julius Reed sa upuan sa opisina sa loob ng punong tanggapan ng 5 State International, 7 Clouds Book Academy. Iniunat niya ang isang kamay. Ito ang unang bagay na sinabi niya simula nang pumasok si Aaron Jackson sa silid. Boss, alam kong kinakabahan ka. Pero naniniwala akong may sarili ring maswerteng bituin si Miss Nelson na nagbabantay sa kanya, siguradong ligtas siya. Nag-alangan sandali, kumuha pa rin si Aaron Jackson ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa at inalok ito kay Julius Reed. Kasabay nito, nagsindi siya ng lighter at nagsindi ng sigarilyo. Sa silid, nakaupo si Bamboo Whitaker sa sofa, tahimik na tumutulo ang mga luha. Malalim ang pagkakaibigan nila ni Nelson, at sa kabila ng kanilang karaniwang pagtatalo, sa tuwing may panganib, lagi niyang pinoprotektahan ng buong puso si Bamboo Whitaker. Sandit, humigop ng malalim si Julius Reed ng sigarilyo. Sinakal ng usok ang kanyang mga baga. Hindi siya naninigarilyo, hindi komportable ang pakiramdam. Pero tiniis niya ito nang hindi umubo. Katahimikan. Sa silid, walang tunog na maririnig. Hawak ni Julius Reed ang sigarilyo,
Hinihit-hit ng hinihit-hit, medyo blunt ka ang tingin. Boss, kung galit ka, ilabas mo lang, huwag mong itago. Pinagmasdan ni Aaron Jackson si Julius Reed ng may masakit na mga mata, habang nakakuyom ang mga kamay. Sabihin mo kay Mark Jackson, kung makakakuha siya ng impormasyon tungkol kay Horton Moore sa loob ng 3 oras, tutuperin ko ang kahit anong hilingin niya. Dinuro ni Julius Reed ang upos ng sigarilyo, ang mga mata niya ay puno ng matinding puot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1099, Paghabol sa mamamatay tao. Kayong mga batang tagalungsod na lamaking kumakain ng tinapay at umiinom ng gatas ay malamang na hindi ninyo alam ang kasabikan na naramdaman naming mga batang taga-probinsya noong unang beses na nakatikim kami ng soda, hindi ba? Sa Gonzales City, sa loob ng Crystal Western Restaurant. Si Mark Jackson, na nakasuot ng puting suit, ay naupo sa tapat ni Teddy Lena. Naaalala ko noong bata pa ako, nakakakita ako ng mga advertisement ng soda sa TV. Tinanong ko si Mama kung ano ang lasa ng soda at bakit lahat ng umiinom nito ay dinugmok. Dinampot niya ang baso ng alak ng may bahid ng lungkot, bahagyang inihilig ang ulo para pigilan ang pagbagsak ng mga luha. Hinalo ng nanay ko ang rock sugar sa tubig at niloko niya ako na akala niya soda iyon. Pagkatapos ko itong inumin, naghintay ako ng isang buong araw at hindi ako dumighay. Nakakalungkot talaga ang karanasan mo. Pero naiintindihan ko, kailangang mabilis na lumaki ang mga anak ng mahihirap, pang-aalo ni Teddy Lena ng may pakikiramay, ngayon, dapat ay namumuhay ka ng maayos. Bilang anak ng isang mayamang tao, masasabi ko ang iyong kalagayan sa isang sulyap. Nang umagang iyon, lumabas siyang mag-isa para mamili at nagkataong nakita niya si Mark Jackson sa tindahan ng alahas. Tila nakatadhana ang dalawa habang nag-uusap sila ng 1 oras sa tindahan ng alahas. Walang katapusang makapagsalita si Mark Jackson ng may awtoridad tungkol sa fashion, alahas, o anumang paksang maaaring maging interesante sa isang babae. At lubos na sumang-ayon si Teddy Lena. Marahil, ito ang karisma ng isang lalaki. Kasama ang gwapong katangian ni Mark Jackson at ang dating ng isang napakayamang ikalawang henerasyon, mabilis niyang nakuha ang puso ni Teddy Lena. Pagsapit ng tanghali, sinamantala ni Mark Jackson ang pagkakataon para imbitahan si Teddy Lena para sa tanghalian. At ganoon nga ang naging takbo ng kasalukuyang eksena. Sa totoo lang, maaaring iniisip ninyo na nagyayabang ako, pero hindi naman, pomanhing sabi ni Mark Jackson, sabay kuha ng panyo sa kanyang bulsa para dahan-daang panasan ang luha sa gilid ng kanyang mata, pasensya na, mukhang hindi nararapat ang umiyak sa harap ng isang maganda. Total, lalaki naman ako. Hindi naman. Natatawang sabi ni Teddy Lena, tao rin naman ang mga lalaki, at may kanya-kanyang kahinaan din sila. Kung hindi mo mamasamain, gusto ko talagang marinig ang kwento mo. Kumurap siya at sinimulang sukatin ang lalaking nasa harap niya. Hanggang ngayon, lagi niyang iniisip na si Horton Moore ang pinakanamumukod tanging lalaki sa mundo. Ngunit ang presensya ni Mark Jackson sa harap niya ay nagparamdam sa kanya nang hindi mapigil ang pagnanais na makiramay. Siguro, tadhana talaga yon. Si Mark Jackson, isang matagumpay na lalaking may gayong kayamanan at katayuan, ay handang magbukas ng tungkol sa kanyang pribadong buhay nang may ganitong katapatan. Tuwang-tuwa si Teddy Lena. Binibini, ang dami ko nang nakitang tao. Ang mga babae sa mundong ito ay maaaring bayaran o bastos. Pero naiintindihan naman yon, likas na sa tao yon. Gayunpaman, ikaw, Binibini, ibang-iba talaga ang nararamdaman mo sa akin, sabi ni Mark Jackson, habang nakatitig kay Teddy Lena ng may pagnanasa, siguro iisipin mong nagsisinungaling ako, iniisip mong isa akong taong walang kwenta. Pero sa totoo lang, ito ay mga panloob kong kaisipan lamang. Ang kakaiba mong ugali ang dahilan kung bakit kita agad nakita sa karamihan. Kapatid, nagpahid ka na ba ng pulot sa labi mo? Hindi napigilan ni Teddy Lena ang makaramdam ng tuwa sa mga ganitong papuri. Hindi pa siya kailanman pinuri ni Horton Moore ng ganito. Noong magkasama sila, purong pagpapalabas lang iyon ng laman. Kahit si Horton Moore ay ayaw siyang yakapin habang natutulog sila. Pagkatapos ng bawat engkwentro, magsusuot lang siya ng damit at aalis. Babae rin si Teddy Lena, at hinahangad din niya ang pagmamahal, ang lamang.
Ang pagdating ni Mark Jackson ay lubos na nagbigay kasiyahan sa kanyang panloob na kawalan. Maaaring hindi matanda ang binata sa harap niya, ngunit napakamaalalahanin nito. Kung maaari, gusto kong ipagkatiwala ang aking sarili sa iyo habang buhay, sabi ni Mark Jackson, sabay kuha ng isang napakagandang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa harap ni Teddy Lena, dahan-dahan niya itong binuksan. Alam kong wala pang kalahating araw tayong magkakilala, at sa pagsasabi ng mga ganoong bagay ay baka isipin mong walang kwenta ako, seryosong sabi ni Mark Jackson, habang nakatingin sa mga mata ni Teddy Lena, pero, ayokong palampasin. Ayokong makaligtaan ang babaeng mahigit isang dekada ko nang hinahanap at hindi ko pa rin natatagpuan. Kapag pinalampas ko ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko ito habang buhay. Ito, medyo natigilan si Teddy Lena. Kung titingnan ang singsing na diamante sa harap niya, batay sa kanyang kaalaman sa alahas, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyon. Sa simula, balak ko sanang makilala pa si Miss Wood ng mas matagal pa, madamdaming sabi ni Mark Jackson, pero sa tingin ko, dapat ipahayag ang pag-ibig. Parang yung cola na gusto kong inumin noong bata pa ako, kahit na mabibili ko na ang kumpanya ng cola, wala na itong lasang katulad noon. Ako, medyo natigilan si Teddy Lena. Walang babaeng makakatagal sa ganoong kalaking pagsalakay, lalo na't ilang oras na silang nag-uusap kanina. O baka naman, naantig na ang puso ni Teddy Lena. Masyado na akong naging mapangahas. Pero huwag na, kaya kong maghintay, sabi ni Mark Jackson, habang marahang iniikot ang singsing na diamante, sa iyo lang ang singsing na ito. Kahit na hindi tayo nakatadhana na magsama, hayaan mo sanang masaksihan nito ang kapalarang ito. Ang singsing ay may nakaukit na pangalan ni Teddy Lena. 0 Noo, S Omicron. Ikaw. Natigilan si Teddy Lena. Unang beses pa lang nagkita ang dalawa. At wala pang 2 oras nilang alam ang pangalan ng isa't isa. Nang malaman ko ang pangalan mo, inutusan ko agad ang mayordomo na yukit ito sa gilid ng singsing. 5 taon ko na itong kasama, at sa wakas ay natagpuan ko na ang may-ari nito. Hindi na hinintay ni Mark Jackson ang pagpayag ni Teddy Lena at direktang isinuot ang singsing sa daliri nito. Iuuwi na kita, bulong niya. Ma'am, namula si Teddy Lena at tumango. Pareho silang nakainom ng 3 baso ng red wine at medyo langgo na. Ito ba, iyong sasakyan? Nang marating ni Teddy Lena ang pinto ay saka lamang niya nakita ang isang motorhome na nakaparada sa labas. Pakiusap, binuksan ni Mark Jackson ang pinto ng kotse, hinawakan ang kamay ni Teddy Lena, at nakangiting sinabi. Salamat. Instinktibong binawi ni Teddy Lena ang kanyang kamay, saka pumasok sa sasakyan. Putok, sumara ang pinto ng kotse. At marahang niyakap ni Mark Jackson si Teddy Lena. Pagkalipas ng mahigit 40 minuto. Pasensya na, may kasama akong ibang lalaki. Nakokonsensyang sabi ni Teddy Lena. Kahit ano paman, pag-aari siya ni Horton Moore. Wala akong pakialam, pero mas gusto pa rin kita. Isang palihim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Mark Jackson habang bumubulong siya, pwede ka bang matulog kasama ko ngayong gabi? Ako, kailangan kong bisitahin ang lalaki ko mamaya. Bulong ni Teddy Lena, sabay yamakap sa yakap ni Mark Jackson. Nasarapan siya. Mga babae, dapat pahalagahan. Kapag gusto mo na siyang iwan, hihintayin kita. Tahimik na naglagay si Mark Jackson ng tracking device kay Teddy Lena. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa mukha, dadalhin kita doon. Pagkalipas ng 30 minuto, bumaba si Teddy Lena sa kotse sa Happy Hotel sa Gonzales City. Aaron Jackson, kung magiging maayos ang lahat, kakagat si Horton Moore. Kung mahuhuli mo siya, nasa kakayahan mo na yan. Tumawag si Mark Jackson, kumuha ng ilang tonic pills mula sa kanyang bulsa. Nako, hindi ba dapat ako ang may bayad sa pagpapakain? Gagantimpalaan ka ni Brother Davenport ng malaki pagkatapos ng ginawa mo. Natapos magsalita si Aaron Jackson sa kabilang linya at tumingin kay Julius Reed, malamang na darating si Horton Moore. Tara na, si Julius Reed, na kanina patahimik, ay biglang tumayo. Pagbagsak, ang mga bintana na salamin ng 5 State International. Pagkatayo niya, nadurog ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1100,
Interogasyon, namimiss mo ba ako? Masayang hotel. Ikalimang palapag, silid 501. Hinawakan ni Horton Moore si Teddy Lena, mabilis na hinubad ang kanyang damit, at sinunggaban ito na parang gutom na lobo. Darnell. Bahagyang kumunot ang noo ni Teddy Lena. Sandaling tumigil si Horton Moore, saka tumawa. Ano, medyo may ugali ka na ba? Maaaring lumago ang damdamin niya para kay Teddy Lena sa paglipas ng panahon. Matapos makipaghiwalay kay Elvon Leocadia, si Horton Moore ay naging asawa ni Teddy Lena. Ang babaeng ito, sa sobrang kaakit-akit, hindi siya maaaring magsawa sa kanya. Bihira niya itong makasama noon. At sa puso ni Horton Moore, si Teddy Lena ay isa lamang kasangkapan para sa kanyang sexual na kasiyahan. Parang alagang hayop na inaalagaan niya ng may pera. Sa kanyang kapritsyo. Pero ngayon, tila naiinip na si Teddy Lena. Dahil dito, naramdaman ng laging maingat na si Horton Moore na may mali. Ano, nagtampo ka lang dahil kalahating araw lang na hindi ka naghiwalay. Naghubad si Horton Moore ng kanyang damit at humiga sa kama. Teddy Lena, may itinatago ka ba sa akin? Hindi, Darnell, gusto ko lang ang pagmamahal mo. Sa tuwing nakikita mo ako, hindi ka umihimik at gusto mo na lang matulog. Pero hindi mo talaga ako ginugolan ng oras, at pakiramdam ko. Kumislap ang luha sa mga mata ni Teddy Lena. Kung ikukumpara kay Mark Jackson, hindi siya kailanman iginalang ni Horton Moore. Ang pag-iisip sa lahat ng bagay ng umagang iyon ay lalong nagpalungkot kay Teddy Lena. Kadalasan, hindi naman ganoon kalaki. Pero ngayon, tinatrito siya na parang isang prinsesa. Sa isang iglap, parang ang pagkakaiba ng langit at impyerno. Nahirapan siyang tanggapin ang pagkakaibang ito. Teddy Lena, parang may mali sa'yo. Malamig na sinabi ni Horton Moore, noon, hindi ka kailanman ng ahas na magsalita sa akin ng ganito. Darnell, ako, gawin mo ang dapat mong gawin. Sinampal siya ni Horton Moore. Hindi mo ako minahal kahit kailan. Habang nagngangalit ang mga ngipin, walang tigil na umagos ang mga luha sa mukha ni Teddy Lena. Napahiya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya kailanman nagustuhan ni Horton Moore. Niloloko niya ang sarili niya. Umiiyak, tinakpan ni Teddy Lena ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay, habang hindi mapigil ang humahagulgol. Ngunit biglang tumigil si Horton Moore. May inabot siya, at may hinubad mula kay Teddy Lena. Isang aparato para sa pag-istorbo, isang aparato para sa pag-istorbo na may tampok na pagsubaybay. Kanina lang ay nakikipag-ugnayan siya sa katalinuhan, alam na alam niya kung ano ito. Agad siyang sinakop ng galit. Puta, tinalikuran mo ako. Marahas na bumangon si Horton Moore, hinawakan sa leeg si Teddy Lena. Darnell, ako. Nagpumiglas ng husto si Teddy Lena, ngunit paano niya malalampasan ang mas malakas na si Horton Moore? Wala pang kalahating minuto, tumigil na siya sa pagpupumiglas. Walang buhay. Sus Mariosep. Habang nakatitig sa tracker, si Horton Moore ay nakaramdam ng pagkataranta sa unang pagkakataon. Palaging nakikipaglaro sa mga lawin, at ngayon ay tinutuko siya sa mata ng isa. Nagbihis siya, at inilabas ang isang sandatang nakatago sa likuran niya. Swoosh! Sus Mariosep! Bago pa makapagbalat kayo si Horton Moore, sinipa ng bumukas ang pinto. Swoosh! Sus Mariosep! Instinctively, umikot siya at kinalabot ang gatilyo. Tumama ang kupido sa pinto. Ngunit nakalapit na sa kanya ang nanghihimasok. Horton Moore, ang tagal nating hindi nagkita. Hinawakan ni Julius Reed sa leeg si Horton Moore gamit ang isang kamay at binuhat ito patayo. Nakakapangilabot ang kanyang kilos. Ikaw. Sinubukan ni Horton Moore na magsalita, ngunit hindi siya makagawa ng kahit anong ingay. Swoosh! Sus Mariosep! Marahas siyang inihagis ni Julius Reed sa pader. Malakas na tumama ang katawan ni Horton Moore sa pader, at pagkatapos matamba, instinct siyang pumihit at pumulupot. Bumagsak din sa sahig ang sandatang hawak niya. Ikaw si Julius Reed, hindi ba? Lumuhad si Julius Reed sa harap ni Horton Moore, hinawakan ang baba nito at inangat ang ulo. Hindi ganito kadaling matalo si Julius Reed. Habang nagsasalita siya, hinawakan niya ang braso ni Horton Moore at marahas itong pinilipet. Markang paywa. Pumutok. Nabali ang mga litid at buto.
Umungol sa sakit si Hortonmore, mabilis na namula ang kanyang mukha. Sakit. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kanyang anit habang dumadaloy ang matinding sakit mula sa kanyang braso. Sa isang iglap, bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Hortonmore. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha sa matinding paghihirap. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Walang pakialam na sinabi ni Julius Reed, sabihin mo sa akin, nasaan si Nelson? Maaga pa lang ay nahulaan na niya na maaaring kagagawan iyon ni Hortonmore. Simula ng insidente kay Anna Harris, naging napakaingat ni Julius Reed kapag kasama si Hortonmore. Kahit hindi kasing nakakatakot ng lalaking ito si Devlin, wala siyang limitasyon pagdating sa kung ano ang gagawin niya. Ang katangiang ito ay kitang-kita sa hindi mabilang na beses na iniwan ni Hortonmore ang kanyang mga kasama. Kaya naman, may pinatanong siya tungkol kay Teddy Lena, na kasintahan ni Hortonmore. Tunay ngang may resulta. Imposible. Dahil sa labis na pagkagulat, parang nadurog ang mga laman loob ni Hortonmore, at patuloy na umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Julius Reed, bakit mo alam? Bakit mo alam ang tungkol dito? Ano ang relasyon mo kay Mad Dragon? Nagngalit ang mga ngipin niya, habang napapaungol sa sakit. Kapatid ko si Mad Dragon. Hindi talaga plano ni Julius Reed na ibunyag ang lahat kay Hortonmore. Hindi karapat-dapat malaman ng mga patay ang katotohanan. Ikaw. Labis na nagulat si Hortonmore sa sagot. Hindi pwede. Umiling siya, sabay hingal, ikaw at si Mad Dragon, imposibleng maging magkapatid. Tripod ng banal na dragon. Magsalita ka. Muling hinawakan ni Julius Reed ang lalamunan ni Hortonmore, dahilan para maitayo ito mula sa lupa. Isang huling pagkakataon. Nanlaki ang mga mata ni Hortonmore, at namula ang mukha niya. Nakaawang ng malaki ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makalanghap ng kahit anong hangin. Nakakasikal, sakit, at kawalan ng pag-asa. Sa unang tingin pa lang kay Julius Reed, alam na niyang wala nang makakatakas. Kumatok, binitawan ni Julius Reed ang pagkakahawak niya. No. Omicron. Muling bumagsak sa lupa si Hortonmore. Sandit, sa maikling sandaling ito, sakam na nilalanghap ni Hortonmore ang hangin. Tila bawat paghinga ay puno ng kasiyahan. Alam kong hinahanap-hanap mo ang kamatayan. Pumutok, malakas na sumipa si Julius Reed, na nabasag ang kabilang balikat ni Hortonmore. Pero, hindi mo naman kayang mamatay. Pagkatapos sabihin ito, kinaladkad niya si Hortonmore papunta sa isang upuan sa hotel na parang kinakaladkad niya ang isang patay na aso. Julius Reed, pang-iinis ni Hortonmore, naninigas ang mga kalamnan sa mukha. Sampal. Sinampal ni Julius Reed si Hortonmore sa mukha. Tumalsik ang dugo. Ilang ngiping may dugo ang nahulog sa lupa. Hindi mo karapat-dapat banggitin ang pangalan ko. Naglabas si Julius Reed ng ilang piraso ng papel, dahan-daang inilapag ang mga ito sa mukha ni Hortonmore, at inikat ang isang bote ng mineral na tubig. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang tubig sa mga ito. Patayin mo ako. Nagpumiglas at umungol si Hortonmore. Pumutok. Sinuntok ni Julius Reed ang tuhod ni Hortonmore. Agad na nabasag ang dalawang binti. Ang kamatayan ay isang luho. At ikaw, hindi mo kayang bayaran yan. Pagkatapos magsalita, itinabi niya ang mineral water. Tahimik niyang pinanood ang patuloy na pagkibot ng katawan ni Hortonmore. Nabali ang lahat ng mga paa at kamay. Dahil sa basang papel, naging imposibleng huminga si Hortonmore. Sige, ito na ang pagkakataon mo. Huling pagkakataon mo na. Marahas na pinunit ni Julius Reed ang papel, habang nakatingin sa hingal na si Hortonmore. Tandaan mo, ito na ang huling pagkakataon na bibigyan kita ng pagkakataong mamatay. Sana hindi mo ito makaligtaan, at magmakaawa kang patayin kita. Medicine King Valley. Walang ekspresyon ang mga mata ni Hortonmore. Pumutok. Ang susunod na sandali, nakahawak ang kamay ni Julius Reed sa kanyang ulo. Ang dingding, parang oil painting. Natatalsikan ng sariwang dugo.